Maraming salamat po sa mga sumusuporta sa ating munting channel Mitsuki Official. Sa mga gustong mag-donate via GCash. Mga master, salamat. Paki-like, share and subscribe. Maraming salamat and God bless. Kabanata 161. Ayos lang wifey. Humiti si Mark Orleans. Hotel yun ng kanyang ina, bakit kailangan niyang magbayad? Naisipan ni Mark na dalhin si Lilibeth Polan upang makita ang kanyang ina pagkatapos noon. Kung nakilala niya ang kanyang ina, maniniwala siya na galing ito sa isang napakayamang pamilya, hindi ba? At dahil napakaganda ni Lilibeth, tiyak na magugustuhan siya ng kanyang ina. Kunin mo na lang, hobby. Seryoso ang tono ni Lilibeth. Kahit na siya ay halos masira, ito pa rin ang negosyo ng kanyang kumpanya. Paano niya ito hinayaan na magbayad? Higit pa rito, hindi magiging mura ang kumain sa isang 5-star hotel. Madali silang magastos ng hanggang ilang libong dolyar bawat pagkain. Hindi na rin siya nagkaroon ng pagkakataong kumain kasama niya sa ganoong lugar noon. Hobby, alam kong may kinikita ka kamakailan, pero gamitin mo ang akin. Mas matanda ako sa iyo, kaya kailangan kitang alagaan. Nagpatuloy si Lilibeth. Na-touch si Mark sa sinabi niya. Siya ay nagsabi ng mga katulad na salita sa kanya noong siya ay mga 7 taong gulang. Mga inosenteng bata pa rin sila, pero noon pa man ay gustong-gusto na niya itong yakapin sa tuwing magkatabi sila sa pagtulog. Sa huli, walang choice si Mark kundi kunin ang kanyang pera at sabay na bumaba. Sa parking lot, naghihintay sa kanila sina Direk Ayana at Director Claire. Sa tingin mo ba, sa isang 5-star hotel tayo kakain? Medyo naghinala pa si Direk Claire. Magastos ang kumain sa lugar na ganyan. Ganoon ba talaga ka-generous si Lilibeth? Dapat. Medyo successful ang business natin. Normal lang naman sa kanila na tretuhin tayo sa lugar na ganyan, di ba? Sabi ni Direk Ayana habang umiiling. Ito ay ibinigay lamang. That's true though. Pero medyo kakaiba pa rin ang pakiramdam na magmaneho ng Bjork para kumain sa isang 5-star hotel. Pero kung pipilitin nilang panatilihin ang pagkukunwari, then fine by me. They could drive their lousy as car for ale, ay bahala ka. Pero mag-e-enjoy pa rin ako sa masarap kong pagkain. Humiti si Direk Claire. I'm guessing na baka gusto nilang ipakilala namin ang ilang mga kliyente sa kanila, kaya iyon ang dahilan kung bakit sila ay napakamapagbigay ngayon. Okay lang ako, pero 1 o 2,000 dolyar lang ang halaga ng pagkain, pagkatapos ay kalimutan mo na iyon. Kung mga 5 hanggang 8, ipapakilala natin sa kanila ang ilan. Yun din ang naisip ko. O diba, naalala ko lang na may dati pala akong kaibigan dito, kaya minabuti kong hilingin na pumunta din siya. Sabi ni Direk Ayana nang maalala niya. Nangako siyang ihahatid ang kanyang kaibigan sa isang masarap na pagkain, at ito ang perpektong oras. Kakain sila ng libre, kaya bakit hindi siya tawagan para magsama? Papayag ba sila dyan? Pagkatapos ng lahat, ang isa pang tao ay nagkakahalaga ng dagdag na ilang daang dolyar. Nag-alinlangan si Direk Claire. Would she dare to disagree? Kung hindi siya pumayag, aalis ako agad. Sabi ni Direk Ayana habang nakakunot ang mga labi. At saka, isang dagdag na tao lang, di ba? What's the big deal? Oo, wala lang, pero no buts. If they dare to disagree, then I will just refuse to sign the contract, let alone introduce some clients to her. Umiling si Direk Ayana at seryosong sabi. Fine then, let's not talk about it anymore. Darating na sila, sabi ni Director Claire. Natigilan agad ang dalawa sa pag-uusap. Sa oras na ito, sabay na bumaba sina Mark at Lilibeth. Tinaandar ni Mark ang sasakyan at sumakay na ang lahat. Habang si Mark ay handa ng magmaneho, sinabi ni Direk Ayana na nakaupo sa likuran niya, sandali lang, Director Polan. Nagkataon na may kaibigan ako rito. Inaya ko siyang sumama sa atin ng tanghalian, ito ba? Okay lang ba sa inyo? Natigilan si Lilibeth at ganoon din si Mark. Director Polan, hindi masyadong kumakain ang kaibigan ko. Patuloy ni Direk Ayana, medyo mayabang ang tono nito. Kung maglakas loob siyang tanggihan ako, aalis na ako ngayon, naisip niya sa sarili. Kung sinabi niyang hindi, tiyak nakakanselahin ni Director Ayana ang deal. Walang kwenta ang magkaroon ng koneksyon sa gayong maliit na tao. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, nakangiting sabi ni Lilibeth.
Oo naman, dapat mong hilingin sa iyong kaibigan na sumama din. Ngumiti si Direk Ayana. At least alam pa rin niya kung paano tretuhin ng maayos ang mga kliyente niya. Fine then, I'll let my employees get their training here, naisip niya sa sarili. Kinuha niya ang cellphone niya at nag-dial ng number. Hindi nagtagal ay nakakonekta ito. Hello, Director Zanel, it's me. I'm here in Ocean City. No, I'll treat you to a meal. I have several friends with me here. Nasa office ka ba? I'll pick you up. Okay, hintayin mo na lang ako sa ibaba 10 minuto. Pupunta na ako dyan, okay. Natapos ang tawag at nasiyahan si Direktor Ayana. Punta tayo sa Fowley Tower. Hihintayin tayo ng kaibigan ko doon. Tumango si Mark. Alam niya ang tungkol sa Fowley Tower. Napakaraming kumpanya doon at kung ang binanggit ni Director Ayana ay boss din ng isang kumpanya, ayos lang. Hindi nagtagal, nakarating sila sa Fowley Tower. Tinawagan ni Direk Ayana ang kaibigan at tinanong kung nasaan siya. Maya-maya, nakita ni Mark ang isang kaakit-akit na dalaga na naglalakad palapit sa kanila. Pero, bakas sa mga mata niya ang pang-aalipusta na para bang nakatingin siya sa sasakyan. Bumaba ng sasakyan si Direktor Ayana para salubungin siya. Nang makita niya sina Mark at Lilibet sa kotse, sumimangot siya at sinabing, Director Ayana, saan mo ba ako dadalhin? Alam mo namang hindi ako pupunta sa kahit anong ordinaryong lugar. Isang 5-star hotel, sabi ni Direk Ayana sabay kindat kay Mark. Tumango siya at tahimik na nagmaneho papunta sa hotel ng kanyang ina. Ngayon ay tama na, ngunit marami pa ring peking 5-star hotel sa kasalukuyan. Dapat kang mag-ingat na huwag mapunta sa isa sa mga lugar na iyon. Hindi lang ang pagkain ay nakakatakot, ngunit ito ay mahal din. Sabi nung babae. Natahimik si Mark at nagpatuloy sa pagmamaneho. Pupunta talaga tayo sa isang 5-star hotel. Don't worry about it, sabi ni Direk Ayana habang nakatingin sa isang napakagandang building sa dulong bahagi. Siguradong ito ang lugar na kanilang pinupuntahan. Hindi niya akalain na ganoon ka-generous si Lilibet. Malapit na ba tayo? Lumapit si Direktor Ayana, nagpapahiwatig na sa lugar na ito sila dapat kumain. Ang gusali ay napakarilag. Tuwang-tuwa rin si Direk Claire. Mukhang klase ang pangalan ng lugar. Tumingin si Direk Zanel at sinabing, itong lugar na ito. Ilang beses na akong nakapunta dito. I guess it's decent. Mabuti kung ganoon. Sige, tumigil na tayo dito, sabi ni Direk Ayana. Tumingin si Lilibet kay Mark at nakaramdam ng curious. Ito ba ang lugar? Umiling si Mark at sinabing. Hindi pa tayo dumarating. Hindi pa dumarating. Kumunat ang noo ni Direk Ayana. Nagustuhan niya ang hotel na ito at naisip niya na mas mainam na doon sila kumain. Mula sa mga mata ni Direk Zanel, masasabi niyang maganda ang lugar na ito. Oo, medyo malayo pa, sabi ni Mark. A little further ahead. Ang natitira na lang doon ay garbage hotels na lang, dismayadong sabi ni Director Zanel. Masarap ang pagkain sa hotel na nadaanan nila at nasiyahan siya dito. Pero hindi na sila pupunta doon. Kakain ba sila sa ilang garbage hotel? Nakakadiri. Medyo nalungkot si Direk Ayana. Hindi ba niya naiintindihan ang ipinahihiwatig ng mga ito? Hindi ba niya masabi na gusto nilang kumain sa hotel na iyon? Magagawa rin nilang kumuha ng ilang mga larawan kung kumain sila sa gayong mataas na uri ng gusali. May mas magandang hotel sa unahan, sabi ni Mark. Natigilan si Lilibet noong una pero naintindihan naman niya agad. Lugar ba iyon? Bumalik ka na lang sa hotel na iyon. Doon na tayo makakain, sabi ni Direk Ayana. Nakakahiya na dalhin ang kaibigan niya sa isang ordinaryong hotel para kumain. May 5-star hotel sa unahan, walang magawang sabi ni Mark. Samandal si Direk Ayana at bumulong sa kanyang puso, tingnan natin kung mahahanap mo ako ng 5-star hotel sa isang lugar na tulad nito. Huwag mo akong linlangan sa basurahan. Labis din ang kalungkutan ni Direk Zanel. Walang mga 5-star na hotel sa unahan. Akala ba nila hindi niya alam? Oy, may building sa harap natin. It looks quite magnificent actually. Si Director Claire, na medyo tahimik sa buong oras ay biglang tumunog. Parehong tumingin sa labas sina Direk Ayana at Direk Zanel at nagliwanag ang kanilang mga mata.
Ang gusaling nasa harapan nila ay mukhang ilang beses na mas nakakamangha kaysa sa nadaanan nila kanina. Dito ba sila kakain? Natarante si Direk Ayana. Well, hindi naman masama. Tuwang-tuwa si Direk Zanel. Kanina pa siya hindi nakapunta dito. Tikat ang hotel na ito at matagal na niyang gustong pumunta rito. Narinig niya na kahit na medyo mahal, ang pagkain doon ay napakasarap. Ayana, nandito ba? Humiti si Direk Zanel at puno ng pag-asa ang tono nito. Natuwa si Direk Ayana, pakiramdam na naibalik niya ang kanyang pride. Tumango siya at sinabing, oo, dito na. Dito na tayo kumain. Kabanata 162. Pumasok si Mark Orleans. Natarante noong una ang mga security guard ng security booth, ngunit nang makita nilang si Mark iyon, magalang silang sumaludo at pinapasok siya. Maganda serbisyo sa hotel na ito, sabi ni Direk Zanel. Nang pumasok na ang sasakyan, nakita niya ang karangyaan ng hotel na ito. Hindi niya inaasahan na iimbitahan siya ni Direk Ayana sa ganong high-end na lugar. Ang hotel na ito ay dapat na higit sa 5 bituin. Masasabing kahit 6 o 7 bituin ang hotel. Oo, tama ka, lumiwanag ang mukha ni Direk Ayana. Pagkatapos ay parada ni Mark ang sasakyan, bumaba sila at pumasok sa restaurant ng hotel. Naglakad sa harap nila si Direk Ayana. Pagkatapos ng lahat, siya ang naggagamot sa kanila. Kaya kailangan niyang kumilos na parang siya ang nakakita at nagpas siyang kumain sa lugar na ito. Sumunod sina Mark at Lilibet sa likuran nila. Medyo nag-alala si Lilibet. Kahuling pagpunta niya rito, may tinawag na baller ang nagbayad para sa kanyang bill. Pero hindi niya tinanggap ang treat nito at nagbayad pa rin bago umalis. Ito ay malamang na nagkakahalaga ng higit sa $10,000 para sa isang pagkain para sa 5 tao. Napabuntong hininga si Lilibet, hindi pa siya nagkakaroon ng pagkakataon na kumain kasama si Mark dito at kahit hindi sila nag-iisa, sapat pa rin iyon. Iisipin na lang niyang araw iyon para makapagpahinga silang dalawa. Hobby, bibili ako ng isang bote ng red wine. Mukhang napakamahal ng alak dito, sabi ni Lilibet Polan. No need for that. Order na lang tayo sa loob. Umiling si Mark. Isang utos lang at pwede na niyang makuha ang alinman sa mga alak sa loob. Of course I have that. Napakamahal ng pagkain at alak dito. Kaya mas mabuting subukan mong makatipid. Ituloy mo na, babalik ako maya-maya dala ang alak, sabi ni Lilibet habang papunta sa may tindahan ng sigarilyo at alak sa malapit. Walang choice si Mark kundi ang maglakad sa unahan. Welcome, ilan kayo ngayon? Nakangiting tanong ng receptionist ng restaurant. 5, sabi ni Direk Ayana. Sumama ka sa akin, may reserba ka ba? Pinapasok sila ng receptionist. Hindi, pwede mo kaming buksan ng private room. Dahil nakarating na sila dito, kailangan niyang mag-book ng pribadong kwarto para mapabilib ang kaibigan. Tinawagan ni Ayana ang kanyang kaibigan dito upang suklian ang isang pabor at gusto niyang suklian ang pabor sa pinakadakilang paraan na posible. Paumanhin, fully booked na lahat ng private rooms namin ngayon. Nagpakita ng apologetic expression ang receptionist. Naging abala ang restaurant nitong mga nakaraang araw at may panahon ng paghihintay para sa mga walk-in na customer. Walang private rooms. Malaki ang gagastusin nating 5, sigurado ka bang hindi mo kami mabubuksan ng kwarto? Sabi ni Direk Ayana. Nakikita niya na napakaganda ng negosyo rito at wala ng mga pribadong silid na magagamit. Ngunit kailangan niyang subukan ito. Kung ang mga bagay ay naging ayon sa gusto niya, hindi ba siya magiging mas kahanga-hanga? Ang mukha ng receptionist ay humihingi ng tawad ngunit wala siyang magagawa. Nang tatanggihan na niya ang kanyang kahilingan, nakita niya si Mark. Natigilan siya. Siya ay isang tao na kahit si Bettina ay kailangang personal na paglingkuran. Malinaw niyang naalala siya. Tumango si Mark sa kanya. Naintindihan naman agad ng receptionist at ngumiti, yes, right this way please. Natawa si Direk Ayana sa kanyang puso. Napakaswerte talaga niya. Ayana, kilala mo ba ang mga tao dito? Nagulat si Director Zanel. Kanina lang walang bakante sa kanila, tapos ngayon biglang nagkaroon. Siguro. Kung tutuusin, marami akong kakilala. Ngumiti si Direk Ayana. Siyempre, wala siyang kakilala sa hotel, pero dahil na rin siguro sa sinabi niyang malaki ang gagastusin nila roon, saka lang sila nakakuha ng private room para sa kanila.
Dinala sila ng receptionist sa isang private room. Nagulat ang tatlong babae. Napakarangya para silang pumasok sa isang presidential suite. Talagang high-end ang hotel na ito. Kinuha agad ni Direk Zanel ang ilang litrato at ipinost sa kanyang social media account. Siya ang boss ng isang maliit na kumpanya at kailangan pa niyang makipagtulungan sa iba para simulan ang kumpanya. Hindi pa siya nakakapunta sa ganong high-end na lugar para sa tanghalian, kaya syempre, kailangan niyang kumuha ng litrato para maalala ang sandaling ito. Umupo sila at sinulyapan ni Direk Ayana si Mark. Nasaan si Director Polen? Ang mga salitang ito ay tila binibigkas dahil sa pag-aalala, ngunit talagang nag-aalala siya na si Lilibeth ay tatakbo. May bibilhin lang siya. Babalik siya agad, sabi ni Mark. Kung ganoon, umorder na tayo ng pagkain. Please feel free to order anything you like. Inilapag ni Director Ayana ang menu sa harap ni Director Zanel. Habang nag-order silang tatlo ng kanilang mga pagkain, nagtanong si Director Ayana, bakit hindi tayo umorder ng isang bote ng red wine? Tingnan natin kung anong klaseng alak ang mayroon sila rito. Nang magsasalita na sana ang receptionist, umiling si Mark at sinabing, no need. She's buying it now. Natigilan ang reception. Bakit kailangan niyang bilhin ito? Ang lahat ng alak sa gawaan ng alak ay magagamit para kay Mark. Bulong ni Direk Ayana sa kanyang puso, kailangan ba talaga iyon? Fine then, hindi na kailangan ng red wine. Pilasan mo na lang at ihain mo na ang pagkain. Sabi ni Direk Ayana habang nilalapag ang menu. Tumango ang receptionist, sa kagad na umalis dala ang mga order nila. Tinabi ni Mark na lalabas siya at tingnan kung nakabalik na si Lilibeth. Salamat sa araw na ito, Ayana. Sabi ni Direk Zanel habang kumukuha pa ng ilang litrato. Talagang masaya siya ngayong araw. Maliit na bagay, nakaramdam siya ng labis na pagmamalaki. Ito ay nagpalaki sa kanya ng pagmamalaki. Sino nga pala ang lalaki at ang babaeng lumabas kanina? Nagtataka si Director Zane. Kilala niya si Direk Claire pero hindi pa niya nakikita sina Mark at Lilibeth. Kaibigan ko lang sila. I have something that I need to ask them about, so I called them to join us for lunch, sabi ni Director Ayana. Tumango si Direk Zanel. So freeloader lang sila. Hindi nakakagulat na nagmamaneho sila ng Buick. Kapag dumating ang kanilang pagkain mamaya, kukuha siya ng maraming larawan at ipopost ang mga ito sa kanyang social media. Young Master, mayroon kaming isang piraso ng Katanji tanging Wagyu beef sa kusina ngayon. Gusto mo ba ito? Nang makitang lumabas si Mark, tanong ng receptionist sa mahinang boses. Umiling siya. Napakamahal ng karneng ito. Ayos na sana siya sa pag-uutos nito kung kasama niya lang si Lilibeth. Ngunit sa tatlong babaeng kasama nila ngayon, sigurado siya na pareho silang hindi makakakain ng steak ng mapayapa. No need, ihanda mo na lang yung food na in-order nila. Sabi ni Mark. Talagang, agad na pumunta sa kusina ang receptionist. Pumunta si Mark sa gilid at kinuha ang kanyang cellphone para tawagan ang kanyang ina. Naisip niya na ito ay isang magandang oras para sa kanya upang makipagkita kay Lilibeth mamaya pagkatapos ng tanghalian dahil ang dalawa sa kanila ay tiyak na magkikita sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, pagkatapos na konektado ang tawag, sinabi ng kanyang ina na wala siya sa hotel sa ngayon. Dahil dito nakaramdam si Mark na walang magawa. Marky, may bagong project kami ni Bettina sa labas. Kung maglo-lunch ka, sige na lang. Oh, nga pala, narinig ko na may ilang pirasong Wagyu beef na kararating lang sa kusina ngayon. Tatawagan ko ba sila para ihanda ito para sa iyo? Sabi ng mama niya. Medyo nadismaya si Mark. Ayos lang po ma, papayag po sana akong makilala mo ang asawa ko. No rush, si Lilibeth to, di ba? Kilala ko siya, huwag kang mag-alala. Hindi man lang nagulat si Mark sa kakayahan ng kanyang ina na imbestigahan na sana niya ng maigi si Lilibeth. Kung hindi, hindi siya papayag na manatili siya sa tabi niya. Okay, Mom, please continue with your business. Handa nang ibaba ni Mark ang telepono. Teka, Marky, may sasabihin ako sa'yo. Gusto kong makita kung paano si Lilibeth bilang isang tao at kung gold digger ba siya o hindi. Kaya huwag mong sabihin sa kanya na nakabalik na ako, biglang nanay niya. Sabi. Nay, hindi gold digger si Lilibeth. Nag-aalalang sabi ni Mark. Yeah, I think so too.
But let me have a look at her first, okay? After that, you could bring her to meet me, no rush at all. Nakatingin si Karen Lee kay Lilibeth through the security cameras. Anak ka ba talaga ng kalaban ko? Pero wala kang itsura. Masyadong mapagbigay ang mga magulang mo na itinanam ka sa tabi ni Marky simula pa noong bata ka pa. Napaka-inosente pa ni Marky, kaya mas mabuting mag-ingat ako. Bulong ni Karen sa sarili. Mom, what are you talking about? Masyadong mahina ang boses mo. Hindi kita marinig. Wala lang. Pagmasdan ko muna siya ng mabuti bago mo siya dalhin sa akin. Don't worry about it. Si Mark ay talagang walang magawa. Okay, Mom, see you soon. Oo, kumain ng kahit anong gusto mo at uminom ng kahit anong alak na gusto mo. Pero huwag kang uminom kung magde-drive ka. Sige. Pagkababa ng telepono, nakita ni Mark si Lilibeth na papalapit sa kanya. Bakit naisip ng kanyang ina na si Lilibeth ay isang gold digger? Siya ay tiyak na hindi. Dahil kung siya nga, si Lilibeth ay nakatakas na kasama ang ilang mayamang young master. Hobby, sinong tinawag mo? Lumapit si Lilibeth. Walang sino man. Umiling si Mark. Plano sana niyang dalhin si Lilibeth sa pinakataas na palapag ngayon, ngunit dahil wala ang kanyang ina, at gusto daw niyang obserbahan muna si Lilibeth, mas mabuting huwag na lang. Tere, pasok na tayo. Nakahanda na silang dalawa sa pagpasok. Gayunpaman, unang bumukas ang pinto. Direk Ayana iyon. She said, Director Polan, you should settle the bill first. We have decided to cooperate with your company already. Nakakahiya kaya kung nakita ni Director Zanel na si Lilibeth ang nagbabayad ng bill mamaya. Kailangan niyang ipagpatuloy ang palabas na ito. Kabanata 163. Alam ni Mark Orleans kung ano ang sinusubukan niyang gawin. Gusto niyang ipagpatuloy ang pagpapakitang gilas. Ngunit paano niya ito papayagan? Paano kung tumanggi siyang pumirma sa kontrata sa huli? Sabi ni Mark, bueno, dahil pumayag ka na sa kontrata, bakit hindi mo ito pirmahan at bayaran mo na ang deposito? Alam ni Mark na dinala ni Lilibeth ang kontrata kasama nila. Napakunot ang noo ni Direk Ayana at nakaramdam ng hindi kasiyahan. Natatakot ba sila na babalikan niya ang kanyang salita? How dare they look down on her like that? Galit na sabi niya, ano ang ibig sabihin nito? Kung sasabihin ko sa iyo na bayaran ang bayarin, dapat mong gawin ang sinasabi ko. Natatakot ka ba na sisirain kita nang hindi pumirma sa kontrata? Napabuntong hininga si Lilibeth, huwag kang magalit, Direktor Ayana. Paanong hindi ako? Anong ibig niyang sabihin? Tinaman niya ng tingin si Mark. Fine. Dalhin mo na. Kung hindi, tatawagan niyo akong freeloader. Hindi siya masaya. Nag-alinlangan si Lilibeth. Sa totoo lang, nang marinig niya ang sinabi ni Director Ayana tungkol kay Mark, ayaw na niyang pumirma sa kontrata. Ayaw niyang madamay din si Mark. Miss, pwede mo bang tapusin ang kontrata? Sabi ni Mark. Natahimik si Lilibeth pero ngumiti si Mark sa kanya. Naantig siya sa kilos nito. Kinuha ni Lilibeth ang kontrata. Napabuntong hininga itong pinirmahan ni Direk Ayana at agad na inilipat ang $30,000 sa bank account ni Lilibeth. Tapos na ba tayo ngayon? Sabi ni Direk Ayana habang nakatitig kay Mark. Okay, I'll pay the bill now, sabi ni Mark habang papunta sa front desk. Isang salita lang ay sapat na para mabayaran ang bayarin. Director Polan, asawa mo ba ito? Iminumungkahi kung magpalat ka ng bago. Dapat niyang bantayan ang kanyang mga salita, sabi ni Direk Ayana. Kumunat ang noo ni Lilibeth. Matapos ang kanyang mga salita, si Direktor Ayana ay bumalik sa loob na nasiyahan. Bumalik si Mark pagkatapos makipag-usap sa receptionist. Lilibeth said in a low voice, Hobby, do you feel wrong? Ngumiti si Mark. Bakit siya? Maaari niyang isara ang kumpanya ni Direktor Ayana sa isang simpleng tawag sa telepono. Sa mga mata niya, isa lang siyang clown. Ayos lang. Tere, pasok na tayo, sabi ni Mark. Lalo namang naantig si Lilibeth. Hinding-hindi niya babaguhin ang kanyang asawa, maliban na lang kung si Mark mismo ang nag-abandona sa kanya. Pumasok sila sa private room at binuksan ni Lilibeth ang red wine na binili niya. Sa pagtingin sa kanya, nagtaka si Mark kung bakit pinaghihinalaan siya ng kanyang ina bilang isang gold digger.
Hindi niya lang maintindihan. Napakaswerte niya na nakilala niya si Lilibeth at sigurado siyang magugustuhan siya ng kanyang ina. Mabilis na inihain ang pagkain at napakaganda ng mga ito. Hindi nakainom si Mark dahil magdadrive siya mamaya. Gayunpaman, si Direk Zanel ay patuloy na nakatingin kina Mark at Lilibeth na may paghamak sa kanyang mga mata. Nagtaka si Mark kung bakit ganoon ang tingin niya sa kanila. Wala siyang ginawa para masaktan siya. Wow! Ang sarap talaga ng mga pagkain dito. Gusto ko ulit kumuha ng sabaw. Ipinahiwatig ni Direk Zanel. Gusto niyang subukan ng lobster bisque dito. Nakita niya ang mga taong nagpo-post tungkol dito sa kanilang social media at nakalimutan niyang i-order ito ngayon lang. Paano niya pakakawalan ng pagkakataong subukan ito dahil nandito na sila? Tiningnan ni Direk Ayanna si Lilibeth. Sa katunayan, gusto rin niyang subukan ang sopas. Ngunit sa pagtingin sa menu ngayon, ang mga presyo ng mga sopas ay higit sa $500. Ang mga mahal ay nagkakahalaga ng hanggang libo-libo at ang ilan ay $10,000. Walang magawang tumango si Lilibeth. Umiti si Direk Ayanna at agad na tinawag ang waiter para umorder ng sopas. At least naiintindihan niya. Tutal, hindi pa pumipirma ng kontrata si Director Claire. Nang pumasok ang waiter, nag-browse ang tatlong babae sa menu ng sopas bago tumira sa malaking bahagi ng lobster bisque. Umabot ito sa halos $1,800 at ang puso ni Lilibeth ay lumubog. Gayunpaman, hindi ito itinuturing na masyadong mahal. Nang dumating ang sopas, kumuha ng litrato si Direk Zanel at ipinost sa kanyang social media na may caption na, "Marami na akong sopas dati at medyo masarap ang isang ito." Pagkatapos ay nagsimulang sumandok ng sopas ang tatlong babae. Tasandok na sana si Mark ng isang kutsara para kay Lilibeth nang biglang itinikom ni Direk Zanel ang kanyang mga labi at sinabing walang gaanong sabaw. Tinenyasan niya ang dalawang freeloader na iyon na huwag uminom ng mamahaling sabaw. Sumimangot si Mark ngunit kinuha pa rin ang sandok at nilagyan ng mangkok para kay Lilibeth. Pagkatapos ay naghanda siyang punuin ng isang mangkok para sa kanyang sarili. Ang sabaw ay talagang mukhang sariwa. Tama na, malapit nang matapos, sabi ni Direk Zanel. Sa sobrang sarap ng sabaw ay gusto niyang uminom ng mag-isa. Hindi siya pinansin ni Mark at sumandok ng mangkok. Nang makita ito, pinunan ni Direk Zanel ang isang malaking mangkok para sa kanyang sarili upang maiwasan ang pag-inom ni na Mark at Lilibeth. Walang pakialam si Lilibeth pero ginawa ni Mark. Tutal siya naman ang nandito para kumain ng libre. Ayanna, sa susunod, huwag kang magdadala ng mga ganyang tao sa lunch. Hindi rin siguro sila marunong tumikim ng mga ganitong sopas. Tayang naman, sabi ni Direk Zanel sa kakaibang tono. Siyempre, alam ni Direk Ayanna ang ibig niyang sabihin. Panay lang ang tawa niya. Pagkatapos ng sabaw, lahat ay lumabas ng pribadong silid. Nagpanggap si Direk Ayanna na nagbabayad ng bill, kung tutusin ay binayaran na ito ni Mark. Nagmaneho si Mark mula sa parking lot. Don't leave today, Ayanna. Bakit hindi na lang tayong tatlo bumalik dito para mag-dinner mamaya? Sabi ni Direk Zanel. Naningkit ang mga mata ni Direk Ayanna. Kung bumalik sila para sa hapunan, kung gayon siya ang kailangang magbayad. Siyempre ayaw niya. May gagawin ako mamaya. Sige, dismayado si Direk Zanel. Galit na galit siya kina Mark at Lilibeth sa sobrang daming pagkain. Dahil lang sa kanila kaya hindi sila nakabalik para sa hapunan. Hindi siya masaya. Oh, bakit hindi na lang tayo tumawag ng cab? Wala na akong ganang umupo sa kotseng ito, sabi ni Direk Zanel. Nag-alinlangan si Direk Ayanna. Kailangan pa nilang bumalik sa kumpanya ni Lilibeth dahil hindi pa pumipirma ng kontrata si Director Claire. Kumunat ang noo ni Lilibeth. Inaandar na ni Mark ang sasakyan. Direktang sabi ni Direk Zanel, "You two can go back by yourselves. I feel uncomfortable sitting in that car." Hindi nakaimik si Mark. Lumabas siya ng sasakyan. Wala siyang balak na iwan sila kung pinirmahan na ni Director Claire ang kontrata. Anong klaseng kotse ang comfortable kang maupo? Sabi ni Mark. Kahit isang Mercedes-Benz o BMW yata. Ang iyong sasakyan ay kasing ingay ng isang tractor. Umiling si Direk Zanel. Parehong naisip ni na Direk Ayanna at Director Claire. Nagalit si Lilibeth. Ang kotse ay malinaw na sapat na komportable. Bakit kailangan nilang sabihin yun? Hobby, balik na tayo.
Hindi na naramdaman ni Lilibeth na pumirma ng kontrata kay Director Claire. Lalo na siyang galit ngayon. Bakit tayo babalik? Ngumiti si Mark. Hindi ba gusto niya ng Mercedes-Benz o BMW? Makakakuha siya ng isa mula sa koleksyon ng kanyang ina sa mismong paradahan ng kotse na iyon. Kalimutan mo na to, saglit lang to ha. Sabi ni Direk Ayana. Natutuwa pa rin siya dahil maganda ang pakikitungo sa kanya ngayon. Pagkatapos ay bumalik sila ni Director Claire sa kotse. Napakunot ang mga labi ni Direk Zanel at sinabing, sige, wala na akong ganang tumawag ng taxi. Pero binabalaan ko kayo, hindi na ako sasakay sa ganitong sasakyan sa pangawang pagkakataon. Pagkatapos ay naghanda na siya para pumasok sa sasakyan. Napabuntong hininga si Lilibeth, naaawa kay Mark. Nakakaintindi talaga siya. Hindi mapakali si Mark na makipagtalo sa kanya. Umupo siya ulit sa kotse at papaalis na sana. Ngunit sa oras na ito, ang receptionist ng restaurant ay tumakbo palabas na may hawak na isang kahon. Nakita siya ni Mark at natural na tumigil. Tumakbo ang receptionist sa bintana ng kotse at sinabi sa amin ng manager na dalhin sa iyo ang pinakuloang sopas. Mangyaring dalhin ito sa iyo. Nagulat si Mark. Natigilan ng tatlong babaeng nakaupo sa likuran niya. Ang pinakuloang sabaw. Ngayon lang nila nasuri ang menu at nagkakahalaga ito ng mahigit $5,000. Ginawa ito gamit ang lahat ng pinakamahal na halamang gamot. At ngayon ay binigay nila ito sa kanya ng libre. Nagulat din si Lilibeth. Ano ang nangyayari? Kilala ba ng manager ng hotel si Mark? Pagkuha ng sabaw sa sasakyan, may kakaibang aroma talaga na nakapaglaway sa kanila. Kailangan mo rin ba ng kotse? Pinadala sa akin ng manager ang mga susi ng kotse. Mayroon kaming isang BMW, isang Mercedes, at isang Rolls-Royce. Alin ang mas gusto mo? Nakangiting sabi ng receptionist. Nakatanggap siya ng tawag mula kay Bettina na huwag siyang tawagin bilang young master Mark sa harap ni Lilibeth. May ilang susi sa kanyang mga kamay. Napatulala ang tatlong babae, lalo na si Direk Zanel. Ano ang nangyayari? Talaga bang napakaraming sasakyan niya ang pagmamaneho? Siya mismo ay hindi pa nakasakay sa isang Rolls-Royce dati. Parehong nagulat sina Direk Ayana at Director Claire. Ano ang nangyayari? Dinala ba niya sila dito dahil kilala niya ang manager? Kung ganoon nga, dapat ngayon pa lang sila nag-order. No need. This car is enough. Umiling si Mark. Ayaw niyang magmaneho ng iba pang sasakyan. Kung hindi, kailangan niyang bumalik para sa Buick ni Melda. Hoy, pauwiin mo ako kasama ang Rolls-Royce. Hindi pa ako nakakasama dati. Sabi ni Direk Zanel. Tino ang nakakaalam na ang taong ito ay talagang napakalakas. Kabanata 164. Inaabangan ito ni Direk Zanel. Matagal na niyang gustong umupo sa isang Rolls-Royce. Nakita niya ang kanyang mga kaibigan na nagpapakitang gila sa tuwing nakasakay sila sa mga magagarang sasakyan gaya ng Maybach o kahit na Porsche. Ngayon na ang panahon niya. Ito ay isang pagkakataon para sa kanya. Sa simula ay talagang masaya siya. Inimbitahan siya ni Direk Ayana na mag-lunch sa ganoong high-end na hotel at napakasarap ng pagkain pero ngayon. Parang napagkamalan niya ang lahat. Nakikita ang receptionist na napakagalang kay Mark Orleans, binibigyan pa siya ng sopas at hinahayaan siyang magmaneho ng kanilang mga magagarang sasakyan. Iniisip niya kung sino ang nagbayad ng bill ngayon lang. Biglang naramdaman ni Direk Zanel na nag-aapoy ang mukha niya sa kahihiyan. Kaya siya ang aktwal na freeloader. Sa sandaling ito, si Direk Zanel ay nakaramdam ng sobrang hiya. Pinigilan pa niya ang mga ito na subukan ang sopas ngayon. Ito. Napakahiya. Pinandilatan niya ng galit si Direk Ayana na nasa awkward din na sitwasyon. Hindi niya inaasahan na ganoon kalakas si Mark. Halika, kunin mo ang Rolls-Royce. Partikular na inaabangan ito ni Direk Zanel. Nagplano na siyang kumuha ng litrato mamaya para i-post sa kanyang social media. Ang larawan ng Lobster Beast na kakapost niya sa kanyang social media ay nakatanggap na ng mga nakakainggit na komento at ngayon ay napakasaya na niya. Kung mag-post siya sa Rolls-Royce mamaya, lahat sila ay magugulat. Bigla niyang naramdaman na hindi ganoon kagaling ang Mercedes-Benz ng kanyang asawa. $3 milyong lamang iyon. Ako ay humihingi ng paumanhin. Ang alam ko lang ay magmaneho ng mga tractor tulad ng sinabi mo. Umiling si Mark. Namula agad ang mukha ni Direk Zanel.
Ang kotse na ito ay hindi isang tractor. Ito ay mahusay. Nagkamali lang ako. Ang Buick ay talagang napaka-komportable at steady. Kahit soundproof din, wala man lang akong naririnig na ingay sa labas. Malamig na sinulyapan siya ni Lilibet. Hindi siya pinansin ni Mark. Sabi niya sa receptionist, "No thanks. Maaari kang bumalik ngayon." Panipi. Oo. Nakangiting tumango ang receptionist at nagpatuloy, "The next time you come, you must try our exquisite olive wagyu beef. It's really, really delicious," the manager said this. Nabanggit na ni Bettina ang karne noong nakaraan, at gayon din ang kanyang ina. Talagang gustong subukan ito ni Mark, ngunit nagkakahalaga ito ng halos $10,000. Nagulat sina Direk Ayana at Direk Claire. Narinig na nila ang tungkol sa olive wagyu beef, ngunit hindi pa nila ito nasubukan. Natigilan si Lilibet Iso. Gaano kalawak ang mga koneksyon ni Mark na naimbitahan siyang subukan ng olive wagyu beef sa hotel. Na-curious talaga siya. Ngunit alam niyang malinaw na hindi nagmula si Mark sa isang mayamang pamilya, ngunit ano? Ang katangi-tanging olive wagyu beef. Yung nagkakahalaga ng mahigit $10,000 para sa 1 kilo. Natigilan si Direk Zanel. Kung ipopost niya ito sa kanyang social media, may inggit ang ibang tao. Hoy, bakit hindi ka nag-order niyan ngayon lang? I heard that olive wagyu beef is very delicious. And I really wanted to try it so much. Sabi ni Direk Zanel. Gusto niyang bumalik at subukan ito. Napatingin si Mark sa kanya. Kung ako ang nag-order nito, hahayaan mo ba akong kumain nito ng payapa? Kahit na ang pag-inom ng isang mangkok ng lobster bisque ay imposible. Para siyang aso kung umorder siya ng beef, hahayaan ba niya itong kumain ng mapayapa? Hindi lang kaya ni Mark. Ay, lalong namula ang mukha ni Direk Zanel. Naintindihan niya ang ibig sabihin ni Mark. Lalo siyang nakaramdam ng hiya ngayon. Kung nag-order tayo, dapat sabay tayong kumain. Ikaw din. Oo, o-order ako nito sa susunod. Sabi ni Mark, na nag-iisip na umorder sa susunod na dumating siya kasama si Lilibet. Tayang nga lang at hindi pa rin sigurado ang kanyang ina kay Lilibet. Okay, ingat ka. Umalis si Mark. Sa kotse, mabilis na pinirmahan ni Direk Claire ang kontrata kahit na inilipat ang deposito sa kanya doon at pagkatapos. Natigilan si Lilibet, pakiramdam niya ay natapos ang deal na ito dahil sa asawa niya. Pagdating sa kumpanya ni Director Zanel, bumaba na rin ang sasakyan sina Director Ayana at Director Claire. Mukhang marami pa silang dapat pag-usapan sa isa't isa, at baka manatili pa sila ng ilang araw. Walang pakialam si Mark at mabilis na pinaalis si Lilibet. Tinagmasdan nilang tatlo ang pag-alis ni Buick. Hindi ko talaga masabi. Siya ay pinananatiling isang mababang profile. Siya talaga ang nagmaneho ng Buick sa isang 5-star hotel. Inimbitahan pa siyang magkaroon ng olive wagyu beef. Narinig ko na kailangan mong mag-order ng maaga at walang sino man ang makakasubok nito. Siya ay maaaring kahit na lamang na nagmaneho ng Rolls Royce na iyon. He's no ordinary man, biglang inggit ni Direk Zanel kay Lilibet. Paano niya nakilala itong mayamang asawa niya? Ang kanyang asawa ay kayang magmaneho lamang ng $3,000,000 na Mercedes-Benz. Bakit hindi rin siya nakahanap ng asawa na ganoon din? Sa ganoong paraan makakain siya sa mga 5-star restaurant araw-araw. Nasa iba na si Mark at hindi na siya bata pa. Bagamat mayroon pa rin siyang mahusay na figure na may masiglang pang-ibaba, binata pa ito at malamang na hindi ito magiging interesado sa kanya. Medyo nanlumo si Direk Zanel. Oo, hindi siya simple. I'm guessing dapat galing siya sa isang mayayamang pamilya. Tinuri ni Direk Ayana. Tumango rin si Direk Claire. I think so too. True wealthy people have their manners. Ang binata kanina lang ay mapagpakumbaba at talagang low profile. Well, dapat ngayon lang tayo umorder ng olive wagyu beef. Sayang, nagkaroon kami ng pagkakataon na subukan ito, ngunit pinalampas namin ng lubusan ang pagkakataon. Dagdag pa, maaari din akong magkaroon ng pagkakataong umupo sa isang Rolls Royce. Sobrang sayang, nalungkot si Direk Zanel. Kung naging mas magalang siya kay Mark, marahil ay umorder siya ng karne ng baka. Habang iniisip niya iyon, medyo naiinis siya. Ayana, bakit ngayon ka lang umarte na parang tinatreto mo ako?
Akala ko sila ang freeloaders pero sa totoo lang, ako pala. Ngayon siguradong clown ang tingin nila sa akin. Iyang-hiya si Direk Ayana kaya hindi siya nakaimik. Siyempre, mahirap din para kay Director Claire na magsalita. Huwag kang magalit. Paano kung i-treat kita ng hapunan mamaya? Mahinang sabi ni Direk Ayana. Anong hapunan? Galit na galit ako ngayon. Galit na sabi ni Direk Zanel. Ano ang inaalala mo? Sigurado ako na hindi sila magkakaroon ng masamang impresyon sa iyo. I even saw that, nagsimulang sabihin ni Direk Ayana. Natigilan si Direk Claire. Malinaw na naglalabas ng kalokohan si Direk Ayana ngayon. Talagang sinasabi niya na gusto siya ni Mark. Talaga. Pero mahigit 30 taong gulang na ako ngayon at malamang wala pa siya sa 20. Babae ba ang tingin niya sa akin? Bakit hindi ko namalaya na nakatingin na pala siya sa akin? Naguguluhan si Direk Zanel. Kalimutan mo na yon. Ano ba talaga ang ginagawa ng kumpanya niya? Tanong ni Direk Zanel. Ito ay isang kumpanya ng pagsasanay. Kung kailangan mong sanayin ang iyong mga tauhan, maaari kang pumunta at hanapin siya. Baka kung aayain mo siyang lumabas mag-isa, ngayon ka lang niya dadalhin sa restaurant na iyon. Sino ang nakakaalam, baka utusan ka pa niya ng olive wagyu beef na gusto mong subukan. Talaga. Kung gayon, babalik ako at tanungin ang aking asawa. Inisip ni Direk Zanel na ito ay isang mahusay na ideya. Going back to that hotel, even it's such a expensive meal. Ang pag-iisip pa lang nito ay nakakaramdam na siya ng pagkahilo. Pagkatapos ihatid ni Mark si Lilibet pabalik, hapon na. Noong una ay gusto niyang maglakbay sa boxing gym. Pagkatapos ng lahat, kailangan niyang sanayin ang kanyang mga kalamnan ng mabilis. Habang nasa daan, walang itinanong si Lilibet. Nagtataka pa rin siya kung ano ang pinagdaanan ni Mark. Lumaki silang magkasama ng walang mga magulang kaya natitiyak niyang hindi siya mayaman na bata. Ngunit kung gayon paano siya nagkaroon ng napakaraming koneksyon? Wifey, dalhin mo itong sopa sa kumpanya. Sabi ni Mark sabay abot ng sopas kay Lilibet. Umiling siya at sinabing, sabay na tayong uminom. Ngumiti si Mark. Pinuksan niya ang kahon at napuno ang kanyang mangkok. Pinuno din niya ang sarili niyang mangkok at humigop. Napakasarap talaga. Hobby, without you, I really could not get this deal done today, sabi ni Lilibet sa napakaseryosong tono. Bigla siyang gustong halikan ni Mark ng mga sandaling iyon, pero pagkatapos nun, sinabi niya sa kanya, tapos hindi mo ba ako dapat tulungan? Ay pangako mo sa akin ang isang bagay. Sure, kahit anong sabihin mo. Pulang-pula ang mukha ni Lilibet at malakas ang tibok ng puso niya. Ano ang gusto niya? Gusto ba niyang gawin ito sa parking lot? Hindi rin ba? Nakaramdam ng kaba si Lilibet sa naiisip lang niya. Paano kung may nakakita sa kanila? Sige wifey, dahil sinabi mo, dadalhin kita sa isang 4S automobile store para pumili ng sakyan para sa iyo ngayon. Bawal kang tumanggi, sabi ni Mark. Kabanata 165. Na-touch talaga si Lilibet Polan. Talaga bang gusto ni Mark Orleans na bilhan siya ng kotse? Ngunit talagang mahal ang pagbili ng kotse sa panahong ito. Nag-alinlangan siya. Hobby, ikaw. Nangako ka sa akin. Kaya hindi mo maaaring tanggihan ang aking alok, sabi ni Mark. Ibinaba ni Lilibet ang soup bowl at niyakap si Mark. Mamulong siya, Hobby, napakabait mo sa akin. Ngumiti si Mark. Napakadalisay at inosente ni Lilibet. Niyakap siya ng ganoon at ni isang hindi malinis na pag-iisip ay hindi pumasok sa kanyang isipan. Kung gayon, pumayag ka ba? Okay, sumasang-ayon ako. Pero ako ang magpapasya kung aling kotse ang gusto kong bilhin. Kung hindi, hindi ka makakabili ng kotse para sa akin. Oo naman. Nang matapos silang dalawa sa kanilang sabaw, tuwang-tuwa si Mark na gusto niyang puntahan ang automobile shop ngayon. Maaga pa rin naman at hindi na makapaghintay si Mark na bilhan siya ng kotse. Siguro at the same time, makakabili din siya para sa sarili niya. Paano kung bukas? May meeting pa akong dadaluhan mamaya. Malumanay na sabi ni Lilibet na nag-aalala na baka mawala ang mood ni Mark. Bukas, nag-alinlangan si Mark. Nangako na siya na sasamahan niya si Meldemain pauwi sa bahay nito. Siguro sa makalawa, naisip niya. Hobby, may plano ka ba bukas? Then how about the day after? Mabilis na sabi ni Lilibet.
She was so understanding, at bigla siyang naawa sa kanya. Hindi siya dapat pumayag sa hiling ni Melda, pero hindi talaga niya ito kayang tanggihan. Naisip na ni Auntie Lani na boyfriend ng kanyang anak si Mark, kaya kailangan nilang ituloy ang palabas. Napabuntong hininga siya sa kanyang puso. Oo, punta tayo doon kinabukasan. Naisip ni Mark na malamang ay babalik siya pagkatapos ng hapunan bukas. Kahit na ito ay magiging isang mahabang biyahe sa gabi, gayon pa man, siya ay babalik ng maaga sa susunod na umaga sa pinakahuli. Okay then, hubby? I'll be going to the company now. Pinuksan ni Lilibet ang pinto ng sasakyan at kumaway kay Mark. Pagkaupo sa kanyang opisina, inilabas niya ang kanyang telepono at nagsimulang maghanap ng mga sasakyan na nagkakahalaga ng mga 50 hanggang 80,000 dolyares. Talagang hindi isang Mercedes-Benz o BMW, masyadong mahal ang mga iyon. Isang murang sasakyan ang gagawin sa ngayon. Kapag nakakuha ako ng sapat sa hinaharap, saka ko ito babaguhin. Hindi, bibili ako ng isa para sa kanya. Taglit na tiningnan ni Lilibet ang mga sasakyan bago tumira sa isa na humigit kumulang 70,000 dolyares. Ito ay isang simple at magandang kotse, at nagustuhan niya ito. Pagkatapos magpas siya, isinara niya ang kanyang telepono, naramdamang mahal niya ito. Hubby, bibilhan mo ako ng kotse this time. Sa susunod, bibilhan kita ng BMW o ng sports car. Natuwa siya nang maisip niyang bibili si Mark ng kotse para sa kanya. Hindi na siya makapaghintay hanggang kinabukasan. Lalong natuwa si Lilibet. Hindi na niya hinintay na dalhin siya ni Mark sa tindahan. Maya-maya lang ay may kumatok sa kanyang pintuan at sinagot ni Lilibet ang taong pumasok. Si Quinay Carson iyon. Dahil hindi niya nagawang magpaalam kay Lilibet at magpasalamat sa lahat ng nagawa niya para sa kanya at sa kanyang kapatid. Noong umalis siya kagabi, personal siyang pumunta dito para makipagkita kay Lilibet. Teacher Polan, pumasok si Quinay. Napangiti si Lilibet. Mukhang ang sarap ng tulog ni Quinay. Hello, anong uri ng lugar ang nahanap ni Mark para sa iyo? Curious si Lilibet. It's called. I actually don't remember. Taglit na nag-isip si Quinay at sinabing. Hindi niya talaga napansin. Ayos lang kung ganoon. I'll go see the place where you're staying in a few days, sabi ni Lilibet na mas nakasisiguro. Nagtataka siya kung saan nahanap ni Mark ang lugar para kay Quinay. Lumabas si Mark sa plaza at pumunta sa tindahan ng Webbles para bumili ng mga kasangkapan para kay Quinay. Ang bahay ay masyadong walang laman at hindi komportable para sa kanya sa sandaling ito. Siya ay gumastos ng higit sa 30,000 dolyar at mayroon na lamang 40 hanggang 50,000 dolyar ang natitira sa kanyang card. Pinaalalahanan niya ang kanyang sarili na tawagan ang kanyang ina para humingi ng karagdagang pera para may sapat siyang pambili ng sasakyan para kay Lilibet kinabukasan. Nang makitang mga 3:00 pa lang ng hapon, ginamit ni Mark ang navigation system para hanapin ang boxing gym na ipinakilala sa kanya ng kanyang ina. Siya ay hindi kapani-paniwalang nasa sabik noong una, ngunit siya ay natigilan nang makita niya na ito ay hindi isang malaking gym. Wala man lang itong malaking signboard. Ang boxing stadium na ito ay medyo malayo at ang signboard nito ay napakaluma. Gayunpaman, dahil ang kanyang ina ang nagrekomenda nito sa kanya, ito ay dapat na maayos. Pagpasok niya sa loob, nadatnan niyang maraming tao ang nagsasanay sa maruruming silid, at lahat sila ay malalakas at matangkad. Natigilan si Mark sa nakita nila. Umalangaw-ngaw sa silid ang tunog ng pagsuntok ng mga sandbag. Hoy, sinong hinahanap mo? Dapat tingin ng isang babae at sinigawan siya. Lumapit siya at diretsyong sinabi ang pangalan niya. Tumingin sa kanya ang babae at sinabing, ikaw si Mark Orleans. Oo, lalo na nagulat si Mark. Ang babaeng nasa harapan niya ay napakaikli ng buhok at maitim na balat. Ngunit ang ganda ng kanyang mukha at ang ganda ng kanyang figure, lalo na ang kanyang balingkinitang baywang. Napakapayat niya, ngunit ang kanyang katawan. Matipuno ang mga kamay at binti, masasabi niyang hindi ito ordinaryong babae. Come here, sabi nung babae. Tinundan siya ni Mark sa gilid. Napaluhod yung babae at may itinali sa tuhod ni Mark. Parang ni protector. Gawa sa tela, pero parang may mga bakal sa loob. Nagkaroon ng kaunting bigat sa kanila, kaya dapat itong gamitin para sa pag-eehersisyo ng mga binti. Ito ay tumitimbang ng 1 kilo.
Isuot mo yan at huwag mong tanggalin, sabi ng babae. The whole time, nagulat si Mark. Oo, ang iyong ina ay karaniwang nagdadala ng 30 kilo sa kanya at hindi niya ito pinakawalan, sabi ng babae. Nagulat si Mark. Ganon kabigat ang dinadala ng kanyang ina sa lahat ng oras na ito. Bakit hindi niya ito napansin kanina? Ang iyong ina ay may isang kumpanya ng teknolohiya sa Estados Unidos. Dalubhasa ito sa paggawa ng metal na maliit sa laki, ngunit napakabigat pa rin. Maaari rin itong gawing mga pulseres o kahit na mga relo, at isinusuot ito ng iyong ina sa lahat ng oras, ang patuloy ng babae. Natigilan si Mark. Dalubhasa ba sa boxing ang kanyang ina? Pero, hindi ba ordinaryong babae lang siya? Nahirapan si Mark na paniwalaan na ang kanyang ina ay hindi lamang mayaman, kundi isang mahusay na manlalaban. Ito ay, mula ngayon, pupunta ka rito kahit 3 beses sa isang linggo para sa kalahating araw bawat oras. Ituturo ko sa iyo ang mga pangunahing kaalaman, pagkatapos ay sisimulan mong sanayin ang iyong katawan. Mukhang maayos ang iyong katawan, ngunit maaaring hindi ito masyadong matibay sa pakikipaglaban. Kailangan mong magpakatatag, seryosong sabi ng babae. Siyempre, walang pagtutol si Mark dito. Ito ay isang pagkakataon upang mapabuti ang kanyang sarili. Kailangan niyang mag-ehersisyo. Pagkatapos ay nagsimulang magturo ang babae. Ang kanyang pangalan ay Draco Logan, at ito ay malinaw na pangalan ng isang lalaki. Siya mismo ang nagturo kay Mark, at nagdulot ito ng maraming naiinggit na tingin sa kanya sa stadium. Si Mark, siyempre, ay walang pakialam dito. Nagtrabaho siya ng husto, ngunit pagkatapos ng buong araw, natutunan lamang niya ang ilang mga simpleng galaw at nakatuon sa pagsasanay sa kanyang pangangatawan. Binigyang diin ni Draco ang pisikal na aspeto ng kanyang kakayahan sa pakikipaglaban, at si Mark ay hindi sapat sa sandaling ito. Hanggang sa alas 8 ng gabi sa wakas ay pinakawalan ni Draco si Mark. Sa kanyang sasakyan, nanginginig ang buong katawan niya na para bang hindi sa kanya ang kanyang mga paa. Masyado siyang pagod sa training. Nag-drive si Mark para sunduin si Lilibeth. Pagdating niya sa plaza, nagulat si Lilibeth nang makitang basang-basa si Mark sa pawis. Hobby, anong meron? Nag-aaral ako ng boxing. Umupo si Mark sa driver's seat nang hihina ang buong katawan. Natigilan si Lilibeth. Boxing. Sumakay siya sa kotse at pinabalik siya ni Mark. Naligo siya at hindi nagtagal ay nakatulog siya sa sofa. Masyado lang siyang pagod. Lumabas ng banyo si Lilibeth at tumingin sa kanya na natutulog na walang sando. Umiti siya at naglakad para takpan siya ng kumot. Magandang gabi, Hobby. Kinaumagahan, pagkatapos ipadala. Lilibeth sa plaza, sinabi sa kanya ni Mark na babalik siya mamayang gabi. Kailangan niyang samahan si Melda pauwi. Naisip ni Lilibeth na pupunta muli si Mark para sa kanyang mga aralin sa boxing, kaya sinabihan niya itong mag-ingat at huwag masaktan ang sarili. Sumang-ayon si Mark at pagkatapos niyang pumasok sa opisina, tinawagan ni Mark si Melda. Tinabi sa kanya ni Melda na nasa plaza siya at nagulat si Mark. Maya-maya, lumabas si Melda mula sa elevator. Ang ganda niya lalo na ngayon. Ang kanyang masikip na maong ay nakabalangka sa kanyang kaakit-akit na kurba, kasama ang kanyang matataas na takong, at sa isang casual na suit siya ay tumingin sa kakaibang kapansin-pansin. Kinabahan siya kagabi. Natatakot siyang maging abala si Mark at kanselahin ang kanilang mga plano ngayon. Hanggang sa natanggap niya ang tawag nito sa wakas ay gumaan ang pakiramdam niya. Sumakay siya sa kotse at kitang-kita niya ang pabango niya. Umubo si Mark. Si Melda na nagbibihis ng ganito ay nagpamukha sa kanya na mapang-akit. Huwag kang tumitig. Tinasanay mo ang sarili mo ngayon. Kung hindi, magiging walang kabuluhan ang lahat, sabi niya. Hindi nakaimik si Mark at mabilis na nagtanong kung saan ang kanyang tahanan. Tinabi ni Melda na hindi ito masyadong malayo at 1 oras at kalahating biyahe lang ang layo. Nakahinga siya ng maluwag. Hindi niya kayang maging masyadong malayo. Kung tutuusin, kailangan pa niyang bumalik para bumili ng sasakyan para kay Lilibeth bukas. Nakita ni Melda na nanginginig ang mga binti ni Mark. Dahil ba ito sa mga aksyon kagabi? Mark, kagabi ba? Sabi ni Melda sa mahinang boses. Hindi niya napigilan ang sarili niya. Naunawaan ni Mark at umiling na may pilit na ngiti. Hindi, nagpunta ako para sa mga aralin sa boxing kahapon. Boxing.
Nagulat siya. Para saan? Napakasimple. I want to be the strongest man in the world. Sabi ni Mark habang kumikinang ang mga mata. Ngumiti si Meldemain. Ang pinakamalakas na lalaki. Namula si Mark Orleans. Iyon ang kanyang layunin, ngunit parehong alam ni na Melda at Quinay kung talagang malakas siya o hindi. Sumakay si Mark at hindi na nagsalita tungkol dito. Seryosong sabi ni Melda, Mark, kailangan mong maging confident. Masyado kang kakaunti ang karanasan mo sa mga babae na nagpapaliwanag kung bakit hindi ka nagtagal. Naniniwala ako na sa iyong pagsusumikap, ikaw nga ang magiging pinakamalakas. Naantig si Mark sa kanyang mga salita at paghihikayat. Malaki ang kahulugan nito sa kanya. Salamat, Melda, sabi ni Mark. Para saan? Umiling si Melda, ngunit nang makita niyang nanginginig ang mga binti ni Mark, natatawa siyang nagtanong, gusto mo ba akong magmaneho? Tumango si Mark. Masyado na siyang maraming squats kahapon, kaya namamanhid na ang mga paa niya ngayon. Kung ipagpatuloy niya ang pagsasanay ng ganoon, tiyak na magbubunga ito ng magandang resulta. Bumaba silang dalawa sa sasakyan at nagpalit ng pwesto. Gayunpaman, nang uupo na si Melda sa driver's seat, inabot ni Mark ang kanyang cellphone sa upuan. Naramdaman ni Mark na may nahawakan siyang cotton fabric. Biglang namula ang mukha ni Melda. Alam niyang hindi sinasadya ni Mark. I'm sorry, Melda. Pinawi ni Mark ang kamay niya. Ang hirap talagang ilarawan ang pakiramdam. Ayos lang. Kinalma ni Melda ang sarili. Habang nagmamaneho, napakagatlabi siya at sinabing, hindi kita matutulungan ngayon dahil nagsasanay ka, kaya hindi mo kayang isuko ang lahat ng iyong mga pagsisikap noon. Pero kung hindi mo na talaga kayang pigilan, kaya mo pa rin. Hawakan mo ako. Wala akong pakialam. Ayos lang. Mabilis na umiling si Mark. Nakonsensya na siya kay Lilibet sa paglabas niya kay Melda ngayon. Kung hinawakan siya nito, mas mali iyon. Sige. Medyo nadismaya si Melda at napabuntong hininga sa kanyang puso. Paano niya ito dapat ilagay? Bagamat alam niyang hindi sila kailanman magsasama, hindi pa rin niya mapigilan ang sarili. Kung tutuusin, may puwang na si Mark sa puso niya. Kahit na hindi sila dapat, ngunit kung payag o kailangan pa rin ni Mark, hindi niya ito tatanggihan. Sa pag-iisip nito, lalo siyang nakaramdam ng pagkadismaya. Hindi na siya nagsalita at nagpatuloy sa pagmamaneho papunta sa bahay nila. Ang Opulence Retreat ay isang napakasikat na restaurant. Ito ay maluho tulad ng isang holiday resort. Maraming kamag-anak si Lani dito at espesyal niyang inimbitahan silang lahat. Tinabi ni Melda na ibabalik niya si Mark sa telepono noong nakaraang araw at tuwang-tuwa siya. Gusto niyang ipakilala si Mark sa bawat isa sa kanila. Kung tutuusin, ngayong magkasama na silang dalawa, dapat ay nagpaplano na silang magpakasal sa lalong madaling panahon. Mayaman ang mga kamag-anak niya, lalo na ang pinsan ni Melda. Sila ang may-ari ng isang tindahan ng Webbles at napakayaman. Auntie, this is my boyfriend, pakilala ni Melda's cousin, Rainier Lowe. Nagulat si Lani. Matangkad at gwapo ang nobyo ni Rainier, at kung titignan sa ugali nito, hindi ito galing sa anumang ordinaryong pamilya. Not bad, nakangiting sabi ni Lani. Yeah, he came out to start a business by himself. Now, his company is worth around $300 million, sabi ni Rainier. Kamangha-manghang tao, nagulat si Lani. Hindi naging madali para sa isang startup na kumpanya na magkaroon ng ganoon kataas na halaga sa pamilihan. Sa ekspresyon ni Lani, mukhang proud ang boyfriend na si Wallace Hanna. Nasiyahan siya sa kanilang paghanga. Oo, plano naming magpakasal next month. Napangiti si Rainier. Congratulations! Nga pala, nasaan si Melda? Diba sabi mo dadalhin niya ang boyfriend niya dito ngayon? Curious na tanong ni Rainier. Oo, dinala niya siya dito. Anong ginagawa niya? I don't know the specifics, pero I think may plaza siya. May-ari siya ng plaza, Lani said. Yung may-ari ng plaza. Nagulat si Rainier. Talaga bang nakahanap si Melda ng isang mayaman na asawa? Oo. Ang parisukat na iyon ay dapat na napakalaki, oo. It's not really that big actually, sabi ni Lani. Maliit talaga ang parisukat ni Mark, at least iyon ang naisip niya.
Kahit hindi ganoon kalaki, dapat ay mahigit $100 milyong pa rin ang halaga. That's not necessarily true. If it is not really that big, then not many owners make a lot out of them. Some even record losses. Umiling si Wallace. Umiling si Lani at hindi na nagsalita pa. Tama. Balita ko may nagbukas ng plaza mahigit kalahating taon na. Wala masyadong tao doon, kaya wala masyadong tindahan na inuupahan. Kung magpapatuloy ito, malapit nang malugi ang may-ari, dagdag ni Rainier. Ito ay totoo. May kaibigan siyang namamahala ng tindahan sa plaza. Tinabi niya na ang may-ari ng plaza ay nagpaplano na itapon ang lahat at ang mga empleyado sa plaza ay hindi pa nakakatanggap ng kanilang mga sweldo. Ang mga bagay ay hindi optimistiko para sa kanila. That's not necessarily true. I think Melda's boyfriend's plaza is pretty profitable. Lumapit ang isang babaeng nakasuot ng hot pants na pumunta doon kasama si Lani at sinabing. Lumapit din ang babaeng nakasuot ng tight jeans. Well, that's what you think. Pero siya lang ang malinaw kung nagre-record siya ng tubo o hindi. Hindi masaya si Rainier. Hindi niya masyadong mahal ang dalawang babae. Gayunpaman, sila ay matalik na kaibigan ni Lani, kaya wala siyang masabi tungkol sa kanila. You'll know if you go and have a look for yourself, sabi ng babaeng naka-tight jeans. Kung napakayaman niya, gusto ko talagang makita kung ano ang hitsura ng boyfriend ni Melda. Napahawang ang labi ni Rainier. Well, darating si Melda, sabi ng babaeng naka-hot pants. Tumingin sila at nakitang si Melda ang nagdadrive. Napahawang ang labi ni Rainier. Hindi ba yan ang kotseng binili ni Melda? Wala pa nga siyang sariling sasakyan at kailangan niyang kunin. I'm guessing that his plaza is not doing so well at malapit nang magsara. Lumapit sina Mark at Melda. Masaya si Lani at ang dalawa niyang matalik na kaibigan, ngunit nang makita ni Rainier si Mark, umiling ito. Hindi siya kasing gwapo ng boyfriend niya at ano ang mali sa kanyang mga binti. Hindi man lang siya makalakad ng maayos. Ginawa ba nila kagabi? Napakawalang kwentang tao. Ang gayong mahihing tao ay hindi magiging mabuti para sa kanilang mga inaasam-asam sa hinaharap. Lumapit din ang ilan pang kamag-anak para tingnan ang nobyo ni Melda. Ngunit nang makita si Mark, umiling sila. Una sa lahat, wala siyang sasakyan. Hindi naman siya natural na naglalakad, baka kagabi pa nila ginagawa. Hindi lamang siya mahirap, ngunit wala rin siyang kakayahan sa kama. Paano siya nakahanap ng boyfriend na katulad niya? Marahil siya ay isang kawani ng ilang kumpanya na kumikita ng maliit na sweldo ngunit sapat na mapalad na makilala si Melda. Siguradong pinagsasamantalahan siya nito. Nagulat sila at nadama na kailangang paalalahanan si Lani o Melda na muling isaalang-alang ang taong ito. Mark, kayong dalawa ba? Nagulat si Lani. Nang makita ang nanginginig na mga paa ni Mark, ibig sabihin ba nito ay magkakaroon ng magandang balita mula sa kanila? Nagtawanan din ang dalawa niyang matalik na kaibigan. Huwag ka na mag-isip masyado. Mark na lang, namula si Melda. Bakit ganito ang hitsura ng kanyang ina? Masyado lang siyang nag-training kagabi. I've been there done that, my child. I understand. Everyone, this is my daughter's boyfriend, Mark Orleans. Masayang ngumiti si Lani. Naguguluhan siya sa mga nakasimangot na mukha ng kanyang mga kamag-anak. Ano ang mali? Boyfriend ba talaga siya ni Melda? Tanong ng isa sa mga kamag-anak. Akala nila ay hindi disenteng boyfriend ni Melda si Mark. Oo, tumanggaw si Lani. Mukhang hindi siya kasing kaya ng boyfriend ni Rainier. May-ari ng kumpanya ang boyfriend ni Rainier at mayaman talaga. Yung boyfriend naman ni Melda, parang hindi ganoon kagaling. Pero at least they look good together. How could just settle so easily? You can't settle for a man like this for the rest of your life, di ba? Lumapit ang isang medyo may edad na babae. Melda, anong ginagawa ng boyfriend mo? Well, tanungin natin siya. Tinabi rin ng lahat ng iba pang mga kamag-anak. Pagkatapos ng lahat, nagustuhan nila si Melda at ayaw niyang magdusa siya sa hinaharap. Ang taong ito na dinala niya ay malinaw na hindi tugma sa kanya. Bilang mga kamag-anak niya, dapat talaga siyang paalalahanan. Estudyante pa rin siya, confident na sabi ni Melda. Ano? Estudyante. No wonder wala siyang sasakyan. He can't be with her. Masyado pa siyang bata, and he might be up to no good.
Sa palagay ko ay hindi rin ito magandang ideya. Hindi natuwa si Lani sa narinig. Nag-aaral pa ang boyfriend ng anak ko pero may plaza siya under his name. Isang plaza. Galing ba siya sa mayamang pamilya? Mapanlin lang ang itsura, daya ba? I think it's possible. It's not easy to operate a plaza nowadays, a lot of them are recording losses. How is his plaza doing? Tanong ng isang kamag-anak sa kanya. Medyo maganda, sabi ni Melda. Nasabi niya na ang trapiko sa plaza ay tumataas at iyon ay isang magandang senyales. Medyo maganda. Taka dapat average lang. Baka hindi rin kumikita. Nagsimula na silang magbulungan. Pagmamayari ng plaza sa murang edad. Siya ay tiyak na mabibigo. Naramdaman nilang lahat na sinasabi ito ni Lani para sa kapakanan ng kanyang anak, ngunit sa pagtingin kay Mark, hindi sila makapaniwala na ito ang may-ari ng isang plaza. Kabanata 167. Lahat ng kanyang mga kamag-anak ay minamala si Mark Orleans na labis na ikinagalit at ikinahiya ni Lani. Bakit naisip nilang lahat na walang kakayahan si Mark? Akala ng lahat na peke ang plaza ni Mark at tiyak na magre-record siya ng isang pagkatalo. Napabuntong hininga si Lani at hindi alam kung paano ipapaliwanag. Uncles, please don't say that. Ang ganda talaga ng plaza ng boyfriend ni Melda. Umiling si Lani. Oo, pinuntahan naming tatlo to last time. Hindi naman kalakihan pero nakakabilib pa rin para sa isang kabataang tulad niya. He not only owns a plaza, but also ang babaeng nakapikit, sabi ni Jeans. Bigla niyang napagtanto na malapit na niyang ilabas ang huling beses na nabasag niya ang florera. Nakakahiya naman kaya mabilis siyang tumahimik. Ano pa? Tanong ng isang kamag-anak. Well, he's not bad anyway. He can settle many issues with just a phone call. Ang babaeng nakasuot ng masikip na maong ay pumulupot sa kanyang mga labi. Settle many issues. Like what? He settled. Nag-alinlangan ng babaeng naka-tight jeans. Nakakahiya sa kanya na sabihin iyon. Agad na tinakpan ng dalagang naka-hotpants ang kanyang bibig. Kakaiba rin ang mukha ni Lani. Ayaw niyang ilabas ang nakaraang pangyayari. Hindi nagsalita ang tatlo. Nawalan ba sila ng mga salita? Ang mga kamag-anak na ito ay umiling. Lahat sila ay may mga koneksyon din at ang paggawa ng ilang mga tawag sa telepono upang ayusin ang mga isyo ay hindi itinuturing na isang pambihirang kakayahan. Sa karamihan, siya ay sapat maswerte na makilala ang ilang tao. Nako, may mga ganoong katangian si Mel Demain, bakit siya nakahanap ng walang kwentang boyfriend na tulad niya? Kawawa naman. Hindi niya karapat-dapat na makasama siya. May-ari ba talaga siya ng plaza? Tanong ng isang kamag-anak. Hindi man lang makapagpaliwanag ng maayos ang tatlo, sinong maniniwala sa kanila? Oo, totoo, nagmamadaling sabi ni Lani. Halika ngayon, lahat tayo ay kamag-anak, at lahat tayo ay naghahanap para kay Melda. Hindi na kailangang magsinungaling sa atin. Napabuntong hininga ang isa sa mga kamag-anak at umiling. Lahat sila ay pamilya, kaya bakit kailangan niyang magsinungaling alang-alang sa kanyang reputasyon? Hindi na niya kayang ipagpatuloy ang mga kasinungalingan niya ngayon. Napabuntong hininga silang lahat at lalo pang tumingin kay Mark. Malinaw na sinasamantala niya si Melda. Ito ay tulad ng isang kahihiyan. Nag-aalala si Lani. Paano umabot sa puntong ito ang mga bagay-bagay? May-ari talaga ng plaza ang boyfriend ng anak ko. Katabi lang ng school niya, nagpunta ako doon last time. Ayos lang. Hindi mo na kailangang sabihin, Lani. Naniniwala kami na may-ari siya ng plaza. Oo. Naniniwala kaming lahat. Napabuntong hininga silang lahat at umiling. Sa totoo lang, hindi nila ito pinaniwalaan. For Lani's sake, nagkunwari lang sila. Lalong nabalisa si Lani, at walang magawa ang dalawa niyang matalik na kaibigan. Naging awkward ang atmosphere. Nagkatinginan si Rainielo at ang boyfriend niyang si Wallace Hana sa ngumiti. Sobrang proud si Wallace sa sarili niya ngayon. Naawa si Melda kay Mark. Dinala niya siya dito ngayon para magpanggap na boyfriend niya. Ngunit hindi niya inaasahan na lahat ng kanyang mga kamag-anak ay minamaliit siya. Tumingin siya sa kanya nang may paghingi ng tawad. Estudyante pa lang siya pero minamaliit siya ng mga kamag-anak niya. Walang pakialam si Mark. Aalis na sana siya pagkatapos niyang gawin ang pagpapanggap na boyfriend ni Melda.
Inaasahan niyang bilhin ang kotse na iyon para kay Lilibet. Sige, everyone, enough talking. Kilala na natin siya. Kain na tayo. Gutom na ako. Nag-propose ang isang kamag-anak. Hindi siya interesadong pag-usapan ang tungkol kay Mark. Oo. Wala nang dapat pag-usapan. Kain na tayo. Sabi din ng ibang kamag-anak. Napabuntong hininga si Lani at inayos ang kanyang mga kamag-anak na maupo ang lahat. Mark, kain na tayo, bulong ni Melda. Gusto niya itong aliwin sa pamamagitan ng paghawak sa kanyang mga bisig. Kung tutuusin, mas matanda siya sa kanya ng 10 taon. Pakiramdam niya ay dapat niyang gawin ito, ngunit napakaraming tao sa paligid. Kaya ba niya ito? Oo naman. Tumango si Mark. Wala pa siyang kinakain kaninang umaga at gutom na siya. Nagsiupo na ang lahat. Tinanong ni Melda ang kanyang ina sa mahinang boses, nasaan si tatay? Wala ba siya rito sa ganoong mahalagang okasyon? Tinabi sa kanya ni Lani na wala siya para sa mahahalagang negosasyon sa negosyo. Tumango si Melda. Hindi nagtagal ay inihain na ang mga pagkain at lahat sila ay mukhang kitikam-takam. Nakahanda na silang kumain. Sa sandaling ito, sinabi ni Rainier, may kaibigan si Wallace na nagmamay-ari ng French Chateau. Binigyan niya siya ng 3 bote ng Lafite noong 1982. Espesyal na okasyon ngayon, kaya dinala niya rito. Subukan mo. Inilabas ni Wallace ang bote ng alak sa kanyang bag. Ito ay Katanji tanging nakabalot at mukhang napaka-antigo. Bago pa man niya mabuksan ang bote ng alak, isang halimuyak ng alak ang umalangaw-ngaw sa hangin. Ito ay talagang ang Lafite 1982. Wow! Ang swerte ko ngayon. Wow! Matagal ko nang gustong subukan ang alak na ito. Ang alak na karaniwan kong iniinom ay peke. Kung talagang nanggaling ito sa isang French chateau, dapat ito ang tunay na deal. Bagay talaga yung boyfriend mo, Rainier. Ilang kamag-anak agad ang natuwa. Humiti si Rainier at binuksan ni Wallace ang bote. Sa isang pop, ang halimuyak ng alak ay tumagos sa hangin. Mga tito't tita, maghintay po kayo sandali. Mas masarap to pagkatapos nating huminga, sabi ni Wallace. Ang lahat ng mga kamag-anak na naruroon ay hindi na makapaghintay. Ang tunay na Lafite na ito ay mahirap makuha. Matapos huminga ang alak, ngumiti si Wallace habang ibinuhos ang alak para sa lahat. Nang ibuhos niya ito para kay Melda, sinabi ni Wallace, pakibili, ang alak na ito ay talagang masarap. No thank you. Mamaya na ako magdadrive, kaya hindi ako makakainom. Umiling si Melda. Well then, how about your boyfriend try a little? This kind of wine is not something you get to try often, tumingin si Wallace kay Mark at sinabing nagbuhos ng kaunti para sa kanya. Kunat ang noo ni Melda. Ano ang ibig niyang sabihin? Ang kinis talaga ng alak na ito. Ang sarap, sabi ng isang kamag-anak. Wallace, salamat sa pagpapainom mo sa akin ng napakasarap na alak ngayon. Maraming kamag-anak ang tuwang-tuwa at nadama na sulit na ang paglalakbay na ito. Kung tutuusin, nagkaroon sila ng pagkakataong makatikim ng ganoong masarap na alak. Sobrang hiya ang naramdaman ni Lani ngayon. Ang lahat ay gumuho sa harap niya. Gusto niyang ipakilala sa kanila si Mark, ngunit hindi niya inaasahan na ganoon na lang ang tingin ng lahat sa kanya. At ngayon ang spotlight ay inalis pa ng boyfriend ni Rainier. Sa sobrang hiya niya ay tahimik niyang kinain ang kanyang pagkain. Lalong nahirapan ng dalawang matalik niyang kaibigan na magsabi ng kahit ano. Mark, right. Inom tayo. Itinaas ni Wallace ang baso niya. Tumango si Mark at nagklink silang dalawa ng salamin. Paano na? Nakangiting tanong ni Wallace. Napakasarap at matamis, sabi ni Mark. Hindi pa siya nakakasubok ng alak na napakasarap noon. May iba pa siyang alak noon, pero ang sarap talaga ng alak na ito. Kahit siya ay hindi niya maitatanggi iyon. Nagtawanan ng lahat ng mga kamag-anak sa hapag, ngunit ito ay dahil sa paghamak. Marunong ba siyang uminom ng alak? Isang Lafite mula 1982, at naglakas loob siyang sabihin na ito ay matamis. Napangiti si Wallace, sayang naman ang pag-aaksaya ng ganoong kamahal na alak sa kanya. Dahil sa tingin mo na ito ay matamis, dapat kang uminom ng mas maraming pagkatapos, sabi ni Wallace. Ilang kamag-anak ang umiling at mas lalo pang minamala si Mark ngayon. Paano niya masasabing siya ang may-ari ng isang plaza gayong hindi naman siya marunong tumikim ng alak? Ang ganyang kalokohan.
Siguradong sinasabi niya ito para iligtas ang mukha. Kung tutuusin, siya ay walang iba kundi isang mahirap na estudyante. Namula ang mukha ni Lani. Let's eat, or else lalamag ang pagkain. By the way, Mark, anong pangalan ng plaza mo? May mga kakilala akong boss, baka alam ko na, patuloy ni Wallace. Lalong nagpuri sa kanya ang mga kamag-anak sa hapag. Maliit na plaza lang, hindi mo malalaman. Umiling si Mark habang kumakain. Gusto lang niyang matapos agad ang pagkain niya at bumalik. Just tell me. We are all family. Halika na. Baka next time pupunta tayong lahat sa plaza mo para magsaya. Nagpatuloy si Wallace. Naawa naman ang ibang kamag-anak. Hindi niya kayang ituloy ang kasinungalingan, di ba? Lahat ay tumingin kay Mark, hulaan na hindi niya masasabi ang pangalan ng plaza dahil siya ang gumagawa ng lahat. City Square, sabi ni Mark. City Square ng Ocean City. Biglang ngumiti si Wallace na may kakaibang ngiti. Lahat sila ay curious. Ano ang mali? Tama iyan. Tumango si Mark. I happen to know the owner of the square. I went there once last year, pero mukhang hindi ikaw ang may-ari. Si Harold Wendell ang may-ari ng City Square. Nakangiting sabi ni Wallace. Anong coincidence? Nagsinungaling si Mark tungkol sa isang bagay na alam niya. Anong malas? Ano? So hindi talaga sa kanya. Kailangan ba talaga niyang magsinungaling? Ang mga kabataan ngayon ay puro kasinungalingan. Lahat ng mga kamag-anak sa hapag ay bumantong hininga at iling-iling. Medyo nakaramdam pa sila ng galit. Bakit kailangan nilang kumain kasama ang isang sinungaling na katulad niya? Kabanata 168. Nilinaw ng mga salita ni Wallace na ang may-ari ng City Square ay hindi si Mark Orleans, kundi si Harold Wendell. Pinag-uusapan iyon ng mga kamag-anak sa hapag at mas lalo nilang tinignan si Mark ngayon. Natigilan si Lani at ang dalawa niyang matalik na kaibigan. Hindi ba si Mark ang may-ari ng plaza? Hindi ito dapat mangyari, ngunit hindi maaaring mali ang mga salita ni Wallace. Ano ang nangyayari? Parang out of date ang balita mo. Kinuha na ni Mark ang City Square. Galit na galit si Melda. Tinabi na sa kanya ng dating may-ari ng plaza ang tungkol dito. Hindi siya naniwala noong una, pero ngayon naniniwala na siya. Ganoon ba? Napangiti si Wallace Hana at sinabing, bagamat hindi kalakihan ang City Square, napakamahal pa rin ng lupa. Imposibleng makuha ito sa ilalim ng iyong pag-aari nang hindi nagbabayad ng hindi bababa sa 600 hanggang 700 milyong dolyar. 600 to 700 milyon. Sobrang mahal. Taka hindi naman siguro siya yon. Mukhang wala naman siyang pera. Nako, umabot na sa limitasyon ang kanyang showboating. Ano pa ba ang saysay ng pagsisinungaling? Ilang kamag-anak ang napabuntong hininga sa sarkastikong tono. Ang huling pangungusap ay lalo pang nagpahiya kay Lani. Ano lang ang nangyayari? Hindi ba kay Mark ang City Square? Lalong nagulat ang dalawa niyang matalik na kaibigan. Hindi naman, dapat may hindi pagkakaunawa dito. Sa tingin ko din. Dapat si Mark ang may-ari ng plaza. Kung hindi, paano niya aayusin ang issue tungkol sa sirang florera noong nakaraan? Noong nagsimulang mag-usap ang dalawang matalik na magkaibigan ay medyo gamaan ang pakiramdam ni Lani. Kailangang magkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Dapat tingin sila kay Mark. Melda, may pakialam ka bang magpaliwanag? Ang City Square ay hindi isang lugar na madaling mabili ng sinuman. Ang 6 hanggang 700 milyon ay hindi isang maliit na halaga, at sa palagay ko marahil ay nainom si Mark at hindi sinasadyang nasabi ang maling pangalan. Maaari mo bang tulungan siyang maalala ang pangalan? Lalong ngumiti si Wallace, puno ng panunuya ang tono nito. Galit na galit si Melda. Ipinahihiwatig niya na lasing si Mark at nauwi sa showboating niya. Ano bang pinagsasabi mo? Sa kanya ang City Square. Seryosong sabi ni Melda Main. Bumulusok ang mga sulok ng bibig ni Wallace at may bakas ng panghahamak. Melda, tumigil ka nga. Umiling ang isang kamag-anak. Alam na nating lahat ang totoong pagkatao ng boyfriend mo ngayon. Wala talagang kwenta ang patuloy na pagsisinungaling. Bilang iyong tiyuhin, kailangan kong payuhan kayong mga kabataan na mas mabuting manatiling mapagpakumbaba at huwag isuka ang gayong kalokohan. Ang mga taong tulad niya ay hindi karapat-dapat na italaga ang iyong kinabukasan. Pag-isipan mo. Oo nga,
Kung hindi dahil sa mga connections ni Wallace, baka naloko na tayo sa kanya. How could he be so arrogant in front of us? Seeing him like this, I have a pretty good idea of how he normally acts like. Ay ayoko kasing umupo sa iisang table kasama siya ngayon. Ang lahat ng mga kamag-anak ay nabigo. Si Melda mismo ay nakaramdam ng mali. Bakit hindi sila naniwala sa kanya? Si Mark talaga ang may-ari ng plaza. Melda, paano kung ipapakilala kita sa iba? Iwalayan mo siya ngayon, hindi lang siya katumbas ng oras mo. Being a liar, I can assure you that he will continue to lie to you in the future and you will never really be happy, kwento ng isa pang kamag-anak. Namumula ang mga mata ni Melda sa galit. Nilinggan niya ang ina at halata sa mukha ni Lani ang pagkadismaya. Hindi umimik si Mark sa buong pagsubok na ito at ito ang nagpagalit sa kanya. Maging ang dalawa niyang matalik na kaibigan ay naghihinala na ngayon sa mga nangyayari. Sumasakit ang puso ni Melda, ngunit lalo siyang naawa kay Mark. Siguradong mali talaga ang pakiramdam niya. Tumayo si Melda at kinagat ang kanyang mga labi, ayaw hayaang bumuhos ang kanyang naaagrabyado na luha. Let's go, Mark. Hayaan mo siyang umalis mag-isa, Melda. Pamilya tayong lahat. Ayos lang. Oo, hayaan mo siya. Siya ay walang iba kundi isang sinungaling. Mas mabuting huwag na natin siyang pabayaan dito. Sabi ng ilang kamag-anak niya. Tumangala si Mark at nakita ang hinaing ni Melda. He wanted to comfort her so badly. Kung titingnan mo ang taong ito na tumulong sa kanya ng sobra, ano nga ba ito sa kanya? Si Mark mismo ay hindi alam. Gusto niya itong aliwin nang makitang malapit na itong umiyak. Siguro ito ang pakiramdam ng isang maliit na kapatid na lalaki na gustong aliwin ang kanyang nakatatandang kapatid na babae. Ayos lang. Hindi pa tayo tapos kumain. Sabi ni Mark. Inawakan niya ang kamay niya at pinaupo. Tumulo ang luha ni Melda, higit sa lahat ay naaawa siya kay Mark. Dapat ay masarap siyang kumain, ngunit sa halip, nahuli siya sa sitwasyong ito dahil sa kanya. Nagdesisyon si Melda sa sandaling ito. Kung mayroong anumang bagay na hiniling o nais ni Mark mula sa kanya, papayag siya sa kanya. Anumang bagay. Ganyan ka ba kaya ipagpatuloy ang pag-upo dito? Nawala ang ngiti ni Wallace. Theirs did not deserve his smile. Hindi pa ako tapos kumain. Nagugutom na ako at gusto kong magdagdag ng iba sa mesa. Sabi ni Mark, kinuha ang kanyang cellphone at tumawag. Bettina, kumakain ako ngayon sa opulence retreat. Gusto kong subukan ang mga pagkaing nabanggit mo kahapon. Pwede ba? Sure, you can change that dish. 15 tao dito sa kabuuan. Aba, hihintayin kita. Natapos ang tawag. Itinabi ni Mark ang kanyang telepono. Nakasimangot ang mga kamag-anak sa hapag. Magdagdag pa ng pagkain. Tumawag lang ba siya para mag-order ng takeout? Ito ang Opulence Retreat, isang marangyang holiday resort. Hindi pinapayagan ang mga takeout. Puno pa ng kalokohan. Sandali lang. Nagdagdag ako ng ulam at ihahain ito sa loob ng 20 minuto, sabi ni Mark. Okay, napakagatlabi si Melda at tumango. Tita, sandali lang po. Napakasarap ng ulam na ito, sabi ni Mark kay Lani at sa dalawa niyang kaibigan. Napabuntong hininga silang tatlo at tumango. Dagdagan mo pa ng pagkain. Huwag ka na masyadong magulo. I'll treat kita kahit anong gusto mong kainin. Pero sa kabilang table ka na lang kumain, sabi ni Wallace. Well, hindi ko akalain na makakapag-order ka ng ulam na ay dadagdag ko sa mesa, sabi ni Mark. Hindi ako maka-order. Niloloko mo ba ako? Anong klaseng pagkain ang hindi mo ma-order sa restaurant na ito? Tell me, humisi si Wallace. Napakaraming uri ng pagkain sa bansa at anong uri ng pagkain ang hindi niya kayang bilhin sa lahat ng pera na mayroon siya. Kalimutan mo na, hindi ba sayang ang pera para i-treat siya ng hapunan? Hinaila ni Rainielo ang kasintahan. Naiintindihan niya kung anong klaseng tao ang boyfriend ni Melda. Siya ay walang silbi, ngunit mahilig pa rin siyang magpakitang gilas. Pinangalanan niya ang isang plaza na pag-aari niya, ngunit ang totoo ay pag-aari ito ng iba. At ngayon siya ay nagsasalita tungkol sa pagdaragdag ng isa pang ulam sa mesa. How disgusting, ngayon kaya niyang kumain sa parehong tabi kasama ang isang tulad niya. Isipin mo na lang habang pinapakain mo ang mga aso.
Ngumisi si Wallace, sabihin mo sa akin, anong uri ng ulam ang idinagdag mo? Ito ba ay isang pinggan ng pagkaing dagat o inihaw na tupa? Kanina lang ako nag-order ng olive wagyu beef, pero, sabi ni Mark. Ano? Olive wagyu beef? Naiinis na tanong ni Wallace. Alam niya kung ano iyon. Ang mahal talaga nito ay humigit kumulang $10,000 kada kilo. Walang makakabili ni Paos. Kakasabi lang ba niya na ngayon lang siya nag-order ng ulam na ito? Nagbubuga na naman ng kalokohan ang batang ito. Oo, narinig ko ang tungkol sa olive wagyu beef, ngunit hindi pa ako nagkaroon ng pagkakataon na kainin ito. Nabalitaan ko na nagkakahalaga ito ng mga $20,000-30,000 para sa mas mababa sa 1 kilo nito. Napakaraming tao dito, aabutin ng isang bomba kung makuha niya ang lahat ng 1 piraso nito. Nako, Melda, paano ka nakahanap ng ganyang boyfriend na magaling mag-bullshitiz? Naiinis ang mga kamag-anak na iyon. Kung talagang nagdagdag siya ng ulam sa mesa, bakit kailangan niyang sabihin na olive wagyu beef iyon? Kung gusto niyang magsinungaling, dapat ay ginawa niya itong mas kapanipaniwala. Nagulat si Lani at ang dalawa pa. Paanong hindi alam ni Melda, isang taong nagtatrabaho sa isang restaurant, ang tungkol sa olive wagyu beef? Paano nakuha ni Mark ang kanyang mga kamay dito? Paano ka nag-order? Tanong ni Wallace. Makukuha niya ito, ngunit tatagal ng hindi bababa sa 2 oras bago ito makarating dito. Hindi pa banggitin ang mas mahabang panahon para ihanda ito. Isang tawag sa telepono, sabi ni Mark. Haha. Nagbibiro ka ba? Sige, sabihin nating nakuha mo ito. Aabutin ng ilang oras bago ito makarating dito. Inaasahan mo ba na maghihintay tayo ng ganoon katagal? Naiinis na sabi ni Wallace. Darating ito sa loob ng 20 minuto, sabi ni Mark. Bullshit. Pinagalitan ng isang kamag-anak, ang buong lugar na ito ay kabilang sa opulence retreat. Ito ay nasa bulubunduking lugar din. Kahit magmaneho ka, aabutin ng humigit kumulang 30 minuto bago makarating dito. At ngayon sinasabi mong aabot ito sa loob ng 20 minuto. Tinulyapan siya ni Mark at sinabing, medyo simple lang. Hindi lang sasakyan ang paraan ng transportasyon. Hindi naman, pero bisikleta ba ang tinutukoy mo? Isang electric bike. Tumawa si Wallace. Namula ang mukha ni Lani at nahihiya. Napabuntong hininga siya. Paano naging ganito ang pagtitipon? Hindi. Umiling si Mark. Hindi. Then tell me, ano pang transportasyon ang meron ka? Tumawa si Wallace ng mapanukso at mapangasar. Ngunit sa sandaling ito, biglang may umugang mula sa malayong kalangitan. Tila ang patuloy na dagandong ng kulog na bumabalot sa kanila. Ang mga kamag-anak sa mesa at ang iba pang mga taong kumakain sa malapit ay natigilan, at hindi nila namamalayan na tumingin sa labas. Tingnan mo. Ano yon? May itinuro sa langit habang papalapit sa kanila ang isang itim na tuldok. Kabanata 169. Natigilan ang lahat ng bisita sa opulence retreat habang nakatingin sa langit sa di kalayuan. Inilabas din nila ang kanilang mga telepono para i-record ito. O aking Diyos! Iyon ay isang helicopter. Tama iyan. Napakalakas ng dagandong. Bakit biglang dumating ang isang helicopter sa opulence retreat? Baka may darating na mayamang makapangyarihang boss dito para sa hapunan. Pinag-uusapan ito ng karamihan. Tinitigan nila ang itim na tuldok, hindi ito inaalis sa kanilang paningin. May tunog ng pag-ihip ng hangin kung saan-saan habang papalapit sa kanila ang helicopter. Dahil sa umiikot na mga fan blades nito, nagmukhang ingrandi ang katawan ng helicopter habang mabilis itong tumungo sa kanila. Umihip ang hangin at tila sumuko ang malayong damuhan sa galit nito. Parang sinasalubong nila ang pagdating ng helicopter. Laking gulat ng lahat ng nakakita. Kaninong helicopter ito? Hindi ko alam. Pero alam ko na ang pinakamurang helicopter na mabibili mo ay nagkakahalaga ng 10 hanggang 20 milyong dolyar. Ano? Ang mahal niyan, may nabigla. Gayun din, kinikilala ko rin ang helicopter na ito. Ito ay binuo at ginawa ng isang kumpanya sa Europa. Ito ay halos isang Rolls-Royce sa himpapawid, at ang isa ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 40 milyong dolyar. Tinabi ito ng lalaki na parang nabigla lalo. Oo. Nakikita ko rin yan ngayon. Pero sinong boss ang darating? Nagulat ang lahat sa opulence retreat.
Ito ay isang bagay na maaari lamang masaksihan sa isang eksena sa pelikula. Ang Opulence Retreat ay isang mataas na uri at mamahaling lugar, ngunit hindi pa nila narinig ang gayong mayayamang amo na pumupunta rito para kumain. Tino sa lupa ay ito. Lumapag ang helicopter sa lupa at ang marahas na propeller nito ay unti-unting tumigil sa pag-ikot at tumahimik. Laking gulat ng lahat ng nakasaksi sa eksenang ito kaya hindi na sila makapagbitaw ng isa pang salita. Bumukas ang pinto ng cabin at maraming tao ang lumabas sa helicopter. Naka-black suit silang apat at may dalang malaking box. Pagkatapos ay naglakad sila patungo sa isang mesa sa maayos na paraan. Anong ginagawa nila? Anong meron sa box? Who knows? Pero hindi bumaba ang amo mula doon. Ano ang ibig sabihin nito? Habang tulala pa ang lahat, sa wakas ay huminto sa harap ng isang mesa ang apat na lalaki na may dalang malaking kahon. Magalang, sabay-sabay silang sumigaw, "Young Master! Dinala namin ang pagkain na gusto mo." Ang mga boses nila ay kasing lakas ng tunog ng kampana. Nagulat ang lahat. Ano? Young Master? Sino te? Hindi ko alam. Ngunit kung maaari siyang mag-deploy ng mga helicopter, tiyak na hindi ito dapat maging sino mang kakilala natin. Ang mga taong ito ay umiling lahat, halatang gulat pa rin. Sa lamesa, lahat ng kamag-anak ni Melda ay natulala. Nagulat sila sa pagdating ng helicopter. Ngunit sa sandaling ito ay lumapag, ang mga taong ito ay lumabas sa helicopter at lumapit kay Mark at tinawag siyang Young Master. Natigilan sila ni Lo. Ano ang nangyayari? Tulala rin ang dalawa niyang matalik na kaibigan. Hindi ba Plaza lang ang nagmamayari ni Mark Orleans? Natigilan din si Melda Main. Sa sandaling ito, napakaraming tanong niya. Mark Orleans, sino ka ba talaga? Nanlaki ang mga mata ni Rainier at Wallace sa gulat. Lalo na si Wallace Hana. Napatulala siya ng todo. Ang iba pang paraan ng transportasyon na sinasabi niya ay talagang ito. Ito ang paraan ng transportasyon na sinasabi ko, sabi ni Mark habang nakatingin kay Wallace. Wala na siyang imak ngayon. Itinaas niya ang kanyang kamay, nanginginig, paano? Paano ka nakakuha ng helicopter? Alam niya na ang helicopter na ito ay custom-made at malamang na nagkakahalaga ito ng halos 40 hanggang 50 milyong dolyar na higit pa sa kanyang buong kapalaran. Ito ay walang alinlangan na isang malaking dagok at pagkabigla sa kanya. Kakatawag ko lang, sabi ni Mark. Natigilan si Wallace. Isang tawag lang. Ito ay nasimple. Ang mga kamag-anak sa mesa ay ganap na natulala. Upang makapagtawag ng helicopter sa pamamagitan lamang ng isang tawag sa telepono. Siya ba talaga ang may-ari ng plaza? Pero hindi ba sinabi ni Wallace na iba ang may-ari ng City Square? Ang plaza ay hindi sa iyo. Paano ka tumawag ng helicopter para pumunta dito? Si Wallace ang unang nanambalik sa kanyang katinoan. Kailangan ko bang ipaalam sa iyo kung ako ang kukuha sa isang plaza? Mahinahong sabi ni Mark. Natigilan si Wallace. Parang sinuntok ng ilang beses ang mukha niya. Siya ay labis na napahiya. Napatingin si Rainier kay Mark na may blankong ekspresyon. Ay, siya ba talaga? Ang may-ari ng plaza. F.H. King Hell. Hindi kaya ang batang ito ang nagmamay-ari ng helicopter na iyon? Dahil lumabas sila sa helicopter at tinawag siyang Young Master, dapat ay galing siya sa mayamang background. How dare you call him that? Para bang nasa panaginip ang mga tao mula sa Opulence Retreat na nakakita ng eksenang ito. Hindi nila inaasahan na kakain sila sa parehong lugar kasama ang isang mayamang tao. Young Master, hindi pa dumarating ang chef ng ulam na ito, pero dapat nandito na siya, magalang na sabi ng isa sa mga tao. Tumango si Mark. Buksan mo at tingnan ko. Binuksan nilang apat ang kahon. Maraming ice cubes doon, nakapalibot sa ilang piraso ng hilaw na karne ng baka. Ang marbling ng bawat piraso ay pambihirang maganda, at lahat sila ay mukhang lubhang nakabubusog. Ang kanilang pagiging bago ay ipinahiwatig ng kung gaano vibrant ang pamumula ng karne. Olive Wagyu beef. Ang isang premium na piraso nito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 7 hanggang 8,000 dolyar. Diyos ko, napakamahal ba talaga? For a piece of beef. Gulat na gulat ang iba. Ang mga kamag-anak sa mesa ay ganap na natulala. Nawala si Lani. It was really olive wagyu beef. What a blessing.
Hindi pa ako nakakain ng olive wagyu beef sa buong buhay ko. Kailangan nating magpasalamat dito sa boyfriend ni Melda. Kung wala siya, hinding-hindi ako nakakita ng ganito kagandang marmol na piraso ng karne ng baka. Ang lahat ng mga kamag-anak ay masayang ngumiti at sila ay nagbago ng kanilang mga saloobin sa isang sandali kay Mark ngayon. Sa oras na ito, lahat sila ay humahanga sa kanya. Lalong natuwa si Lani. Nakakabilib talaga itong manugang niyang ito. Laking gulat ni Wallace. Nag-order talaga siya ng olive wagyu beef. Ano ito? Itinuro ni Melda ang isa sa mga lalagyan na may mahusay na pagkakabukod na dinala ng mga lalaki. Ito ang pinakamagagandang French Perigord Black Truffle. Espesyal na inaani ang mga ito mula sa malamig na lupa ng Burgundy at magagamit lamang ang mga ito mula kalagitnaan ng Setyembre hanggang huli ng Enero. Ang mga ito ay napakabihirang at tinaguriang mga itim na diamante ng mundo. Sabi ng isa sa mga lalaki. Natigilan si Melda. Itim na truffle. Paano, magkano ang timbang nito? Mga 3 kilo. Melda, bakit ka ba nagulat? Napakamahal ba ng black truffle niya? Tanong ng isang kamag-anak. Tita, ang mga premium na black truffle na ito ay magagamit lamang sa Taglaga sa France at nagkakahalaga ito ng hindi bababa sa 10,000 dolyar bawat kilo. Ang ulam na idinagdag ni Mark para sa ating lahat ay nagkakahalaga ng higit sa 100,000 dolyar sa kabuuan. Hindi na napigilan ni Melda ang kanyang pagkagulat. Napakamahal noon. By God, it's so expensive. Napatulala na naman ang mga kamag-anak sa mesa. Casually lang siyang nagdagdag ng 100,000 dolyar na halaga ng pagkain sa mesa. Namutla ang mukha ni Wallace. Akala niya sapat na ang red wine na dinala niya para mapabilib ang mga tao, ngunit ang mga pagkaing idinagdag ni Mark ay nagkakahalaga ng ilang bote ng red wine mismo. Nakaramdam siya ng matinding kahihiyan. Melda, totoo ba ito? Nanginginig si Lani. Nagulat ang dalawa niyang matalik na kaibigan. Napakamahal ng delicacy, ang mga itim na truffle na ito ay. Siyempre, nagtatrabaho ako sa isang restaurant kaya hindi ako maaaring magkamali. Umiling si Melda. Tumingin siya kay Mark at sinabing, Mark, masyadong mahal ang ulam mo. Hindi naman mahal. This is a gathering right. Dapat kumain ng maayos ang lahat. Sabi ni Mark. Young master, nandito na ang chef, sabi ng isa sa kanila. Lahat ng mga kamag-anak sa mesa ay napatingin sa kanya. Sa pagkakataong ito, muling nagchichismisan ang mga nanonood. May isang Mercedes-Benz sa pasukan. Bumukas ang pinto at nagmamadaling lumabas dito ang isang lalaking nakasuot ng chef's apron. Isa ito sa pinakasikat na master chef mula sa lungsod. Siya talaga. Bakit siya nandito? Nagluluto ba siya para sa young master na ito? Siyempre. Balita ko, mahal talaga ang bawat ulam na niluto nitong sikat na chef. Kahit isang plato ng pasta ay madaling nagkakahalaga ng 10,000 dolyar. Dagdag pa, maaaring hindi ka na magkaroon ng pagkakataon na subukan ang kanyang mga pagkain kahit na mayroon kang pera. Para imbitahan siya dito. Magkano ang gastos? Ang mga taong ito ay ganap na nabigla ngayon. Hindi nila inaasahan na lalabas dito ang sikat na chef na ito. Natigilan ang amo ng opulence retreat. Nabalitaan na lang niyang may dumaong helicopter sa resort niya pero paglabas niya ay nakita niya ang sikat na chef. Ang pagdating niya rito ay magdudulot ng labis na karangalan sa kanilang resort. Master Chef, ako, lumapit ang may-ari para batiin siya. Umiling ang chef at sinabing, I'm sorry, Boss Tanner. May kailangan muna akong asikasuhin. Maghintay ka muna. At saka, gagamitin ko ang kusina mo mamaya. Tinabi niya iyon habang nilalampasan ng amo. Napatulala ang amo. Isang kagyat na bagay. Ano ito? At bakit kailangan niyang gamitin ang kanyang kusina? Sa ilalim ng maingat na tingin ng lahat, ang chef ay lumapit kay Mark. I'm sorry for being late. Ngayon lang ako na traffic. Pwede ko bang itanong kung paano mo gustong ihanda ko ang ulam? Kabanata 170. Paano mo gustong magluto nito? Tita. Ano sa palagay mo? Tumingin si Mark Orleans kay Lanilo at nagtanong. Matagal nang natulala ang mga kamag-anak sa hapag. Paano maiimbitahan ang master chef dito? Sino ba talaga ang boyfriend ni Melda Main? Natahimik sila. Naking gulat nila sa sunod-sunod na mga nangyari ngayon.
Namutla ang mukha ni Wallace Hana. Siya ay walang kapangyarihan. Akala niya ay mayaman na siya. May kakayahan din siyang makakuha ng ganoong kalaking Wagyu beef steak, ngunit wala siyang paraan para kumuha ng helicopter para ipadala ang steak. Higit pa rito, mayroon ding mga itim na truffle na nagkakahalaga ng higit sa $900,000 at personal na dumating ang isang master chef upang lutuin ito. Talagang hindi magawa ni Wallace ang ginawa ni Mark. Sa sandaling ito, mapait siyang ngumiti at naisip sa kanyang puso, ano ba ako? Hindi ko man lang magawa ito. Nambobola si Lani. Ang inggit sa mga mata ng kanyang mga kamag-anak ay nagpasaya sa kanya. Paputol-putol niyang sinabi, Mark, ikaw ang magdesisyon. Ontis, any ideas? Tiningnan ni Mark ang babaeng naka-sight jeans at ang babaeng naka-hot pants. Hindi pa rin makapaniwala ang dalawa pero agad din itong umiwas. Pagkatapos ay sinabi nila, ikaw ang magpasya. Nakikinig kami sa iyo. Mark, posible bang ihanda ito sa paraang makakatulong ito na mapabuti ang ating kutis sa mukha? I've never eaten such expensive black truffles before. Umaasang sabi ng babaeng nakasuot ng tight jeans. Ngumiti si Mark at saka tinanong ang master chef, pwede ba? Of course, tumango ang master chef at sinabi. Mark, pwede mo ba akong bigyan? Gusto ko sanang ibigay sa anak ko, lumapit ang dalagang naka-hot pants at tinanong si Mark. Maganda ang ugali ng dalawang babaeng ito ngayon. Tumango si Mark at sinabing, okay, I'll ask the master chef to leave some for you later. Ang babaeng naka-hot pants ay bumulalas, salamat. Inggit ang ibang kamag-anak sa hapag. Ang 3 libra ng itim na truffle ay nagkakahalaga ng higit sa $900,000. Ang isang maliit na bahagi nito ay malamang na nagkakahalaga ng higit sa $100,000. Ang master chef ay nagtanong pa ng ilang tanong ngunit sinabi sa kanya ni Mark na siya ang bahalang magdesisyon. Si Mark ay tiwala sa kanyang kakayahan sa pagluluto. Tumango ang master chef at sinabing, sige, pakihintay muna. Pagkatapos, sinundan ng 4 na lalaki na may dalang mga sangkap ang master chef papunta sa kusina ng opulence retreat. Pasensya na kayong lahat habang naghahanda ng mga pinggan ang chef, sabi ni Mark. Walang problema. Mark, ang galing mo talaga. Narinig ko ang tungkol sa mga itim na truffle, ngunit hindi ko pa ito nakakain. Salamat. Oo nga, hindi pa ako nakakain ng ganito kamahal sa buhay ko. This is all thanks to you. Ang saloobin ng mga kamag-anak na nakaupo sa mesa kay Mark ay nagbago ng husto. Walang ordinaryong tao ang madaling magpadala ng mga sangkap na nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar at magkaroon ng master chef na magluto nito. Ang plaza. Paano kung hindi siya ang may-ari ng plaza? Ang mga taong sumasamba sa kanya ay wala nang pakialam sa plaza. Napangiti si Mark habang umiiling. Napatingin si Meldes sa lalaking nakaupo sa tabi niya at naramdaman niyang sasabog ang puso niya sa pagmamalaki. Mukhang nahuhulog na ang loob niya sa kanya. Tuwang-tuwa si Lani. Ang papuri ng kanyang mga kamag-anak ay nagpakinang sa kanyang mukha. Pakiramdam niya ay may magandang panlasa sa lalaki ang kanyang anak. Natarante namang napatingin si Rainiello kay Mark, saka tumingin sa nobyo na nasa tabi niya. Bigla niyang naramdaman na masyadong malawak ang pagitan ni Mark at ng kanyang nobyo. Napabuntong hininga siya at nagtaka kung bakit hindi katulad ni Mark ang boyfriend niya. Ang $1,000,000 na pagkain na ito ay talagang nabigla sa kanya. Pagkatapos ng lahat, kahit na kinuha siya ni Wallace upang kumain ng pinakamahal na pagkain, ang bayarin ay umabot lamang sa $2,000. Iyon ay wala kahit saan malapit sa pagkain na ito. Hindi niya inaasahan na napakaswerte ng kanyang pinsan na nakatagpo siya ng ganoong kayaman na nobyo. Napabuntong hininga si Rainier at tumingin kay Wallace sa tabi niya. Ang hindi masayang mukha nito ang lalong nagpagalit sa kanya. Naisip niya sa kanyang sarili, bakit hindi siya nagdala ng higit sa isang bote ng red wine? Nga pala, kailan kayo magpapakasal? Tanong ng isang tita. Sa tingin ko, mas mabuting magpakasal ng mas maaga. Napaka-impress ng boyfriend ni Melda, you guys should get married soon. Dagdag pa ng isa pang tita. Ang mga kamag-anak ay nagsimulang makipag-usap tungkol sa kasal. Namula si Melda, ibinaba ang ulo at hindi nagsalita. She turned her head to look at Mark secretly, but when she found that his smile is a little stiff, she suddenly felt a little disappointed inside. Hindi nagtagal, inihain na ang mga ulam.
Ang bango ng mga ulam ay nagpalunok sa mga bisita. May mga tumayo pa para kunan ng litrato ang mga ulam. Matapos kumain ng mahigit 1 oras, walang laman ang mga plato. Napakaganda ng ginawa ng Master Chef sa paghahanda ng lahat ng mga pagkaing ito. Ang mga ulam ngayon ay napakasarap na hindi ko malilimutan ito sa natitirang bahagi ng aking buhay. Sumasang-ayon ako. Ang mga itim na truffle ay makinis at masarap. Pagkatapos kumain, siguradong gaganda ang ating kutis. Nga pala, Mark, dahil nasa Ocean City ang plaza mo, dadaan ako kapag libre ko. Maraming mga kamag-anak ang patuloy na pinuri si Mark at tumingin sa kanya ng may sabik na mga mata. Parang gusto nilang mag-dinner together. Paumanhin ni Lani at akmang tatanggo na siya para bayaran ang bill. Gayunpaman, ang boss ng Opulence Retreat ay personal na dumating at ipinaalam sa kanila na ang hapunan ay nasa bahay. Lalong nagulat ang mga kamag-anak sa hapag. Maging ang amo ay lumabas ng personal. Napakaganda ng reputasyon ni Mark. Pakiramdam ni Wallace ay hindi niya maiangat ang kanyang ulo. Ang boss ng Opulence Retreat ay napakayaman, gayunpaman, binati niya sila ng personal at napakagalang kay Mark sa lahat ng oras. Young Master, babalik muna kami, sabi ng isa sa kanila. Tumango si Mark. Sa ilalim ng mapagbantay ng mga mata ng iba pang mga bisita, silang apat ay sumakay sa helicopter at umalis. Lumapit ang Master Chef at nagsabi ng ilang salita kay Mark, tinanong siya kung kumusta ang mga pinggan ngayon. Naramdaman ni Mark na napakasarap nito. Ngumiti ang chef at sinabi kay Mark na maaari niyang laging hanapin siya kung kailangan niya ng magluluto at ibinigay sa kanya ang kanyang business card. Itinago ni Mark ang card sa isang ligtas na lugar. Alam niyang may pagkakataon na gagamitin niya ito muli. Ang lahat ay lumabas sa Opulence Retreat at ang iba pang mga kamag-anak ay umalis na naiinggit. Kinailan ni Lani at ng kanyang dalawang matalik na kaibigan sina Mark at Melda. Bihira tayong magkaroon ng pagkakataon na pumunta dito. Let's stay the night, hinawakan ni Lani ang kamay ni Melda at nagpumilit. Halika na. Aalis ba talaga siya pagkatapos ng hapunan? Kamakailan lang, hindi pa nakakauwi si Melda at hindi pa siya kasal. Siguradong hindi siya sasama. Sa bahay pagkatapos magpakasal. May gagawin pa ako sa restaurant ko. May gagawin din si Mark sa plaza niya. Kailangan kong bumalik ngayon, sabi ni Melda. Nangako siya kay Mark na babalik siya ngayon. Paano niya masisira ang pangako niya? Kayong dalawa ang mga boss. Anong bagay ang napakahalaga kailangan nito ng iyong personal na atensyon? Hindi ka makakaalis ngayon. Hindi ka dapat umuwi, seryosong sabi ni Lani. Sumang-ayon din ang dalawa niyang matalik na kaibigan at nag-chime, oo, huwag ka nang bumalik ngayon. Pwede namang maghintay ang usapin sa plaza at restaurant. Hindi naman urgent, di ba? Walang magawa si Melda. Tumingin siya kay Mark at nakaramdam ng sobrang hiya. Nag-isip si Mark at umamin dahil alam niyang hindi siya papayag ang umalis ni Lani at ng dalawa pa. Mananatili sila ng isang gabi at babalik para bumili ng sasakyan para kay Lilibeth bukas ng umaga. Okay, Auntie, magdamag na tayo, sabi ni Mark. Lalong nagulat si Melda. We will. Tanong niya, Mark, ikaw. Bigla siyang nakaramdam ng kirot. Tinabi ba ni Mark iyon dahil ayaw niyang mahirapan siya? Tiniyak siya ni Mark, it's fine, we can stay. Alright, ibinaba ni Melda ang kanyang ulo at masayang sinabi. Tara, uwi na tayo. Nakangiting sabi ni Lani. Si Melda ang naghatid kay Mark pauwi. Pagdating nila sa bahay, sinabi ni Lani, Mark, you can sleep in the room with Melda later tonight. Napahiya si Mark, at gayon din si Melda. Paano sila nakakatulog? Inakala ni Melda na tiyak na babanggitin ito ng kanyang ina sa kanyang pagbabalik at tama talaga ang hula niya. Lani urged, you two can go in now. Melda, show Mark around and if there's anything you need, let me know. I'll go out and buy it. Tinabi rin ng dalawa niyang matalik na kaibigan, sige. Sigurado pagod ka pagkatapos ng mahabang oras na pagmamaneho. Dapat kang matulog ng maaga ngayong gabi. Napakagatlabi si Melda. Mark didn't really mind though since it was just sleeping in the same room. Kanina pa niya ginawa yun kay Lilibeth. Tumango siya at sinabing, sige. Lalong namula ang mukha ni Melda. Pumayag ba talaga siya? Tapos sa gabi. Pumasok silang dalawa sa kwarto na may mabangong-bango.
Pagsara ng pinto, napakatahimik ng kapaligiran sa silid na naririnig nila ang sarili nilang mga tibok ng puso. Bulong ni Melda, Mark. Ate Melda, sa sahig ako matutulog ngayong gabi. Huwag kang mag-alala, sabi ni Mark. Masarap matulog sa sahig sa ganitong panahon. Tsaka may kumot sa lupa kaya komportableng matulog. Hindi, maaari kang matulog sa kama at ako ay matulog sa sahig, umiling si Melda. Paano niya hinayaang matulog si Mark sa sahig? Paano kung nilalamig siya? Siguradong mararamdaman niya na kasalanan niya iyon. Ate Melda, payagan mo naman ako. Tumawa si Mark at napaupo sa sahig, hindi siya lalaking hahayaang matulog sa sahig ang babae. Napakagatlabi si Melda at napakahinang bamulong, actually, I don't mind you sleeping on the bed at all. Bahala ka. Forget what they doing, keep on.